Mr. Silent Channel. Kabanata 721 hanggang 730. Upang protektahan. Sige, babalik muna ako. Ngayong tapos na ang lahat, tumayo si Jiang Chenzo at sa wakas ay nagsabi, hindi ko na kinaya ang maliwanag na sikat ng araw. Dito ka na matutulog ngayong gabi, dali. May mga virtual helmet at lahat. Ang lugar ay sapat, at ito ay medyo maginhawa. Nag-ayos na ako para sa iba. Oo, okay, walang problema. Hindi nagtagal, umalis si Jiang Chenzo. Defense, sabi ni Yin Tianzong habang hawak ang dalawang top-grade energy gems sa kanyang mga kamay bilang fitness balls, dahil matalik tayong magkaibigan, kailangan kong sabihin sa iyo ang ilang magandang balita. Magandang balita. Nagtataka si Hong Dali, ano ang mabuting balita? Well, iyon lang, nag-isip sandali si Yin Tianzong at sinabi, kami, ang pamilyang Lot, ang pangunahing responsable para sa Galaxy Virtual Network. Alam mo yun, di ba? Tumango si Hong Dali, oo, alam ko, ano ang susunod. Tama, sabi ni Yin Tianzong, bukas, ang Trial Tower ay mabubuksan sa virtual na mundo. Sa Trial Tower na ito, iba't ibang mga hayop ang magbabantay sa gate. Pagkapasok ng lahat, sila ay magbabago sa pinakakaraniwang pangangatawan upang labanan ang mga mabangis na hayop na iyon. Mayroong kabuuang 100 palapag. Sa kasalukuyan, mayroong 30 palapag na bukas. Pwedeng pumunta. Trial Tower. Mayroong 100 palapag sa kabuuan, 30 palapag ang kasalukuyang bukas, at may mga kayamanan sa bawat palapag. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, kayong mga Galactic Nobles, lahat kayo ay naglalaway sa mga bagay sa loob. Siya nga pala, hindi ba kayo responsable para sa Galactic Virtual Network na ito? Ni hindi mo makuha ang mga bagay sa loob. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang imahe ni Tang Long ay biglang na project mula sa Space Watch. Sinabi, ang tribo ng Roth ang may pananagutan sa pamamahala, ngunit hindi sa paglikha. Sa madaling salita, ang tribo ng Roth ay maaaring kumita ng pera mula sa Galaxy Virtual Network, ngunit hindi sila mananagot sa anumang bagay dito. Kung ano man ang nasa loob nito, hindi nila ito pananagutan. Kailangan mong labanan ito ng personal tulad ng mga ordinaryong tao. Kung makukuha mo ito, kunin mo. Kung hindi mo makuha, huwag kunin. Nang sabihin ito ni Tang Long, naunawaan ni Hong Dali. Simple lang. Kung iniisip mo ang Galaxy Virtual Network bilang isang online game. Ang Galaxy Nobles ay halos katumbas ng isang ahente para sa mga online na laro, at ito ang uri na walang GM. Maaari silang kumita mula sa larong ito, ngunit hindi nila magagamit ang kanilang GM account para bumili ng kagamitan. Oh, ayan na. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, kung gayon, itong Trial Tower. Hindi ba ito masaya? Ang saya. Ang saya. Ngumiti si Yin Tianzong at sinabing, papasok din ako at susubukan. Para sa isang perpektong taong tulad ko, walang magiging problema sa loob. Kung may magandang makuha ako paglabas ko, kalahati nito ang makukuha natin. Si Yin Tianzong ay halos walang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Matigas lang. Okay, marahas na tumango si Hong Dali, kung gayon, sabay na tayo, at tatawagan ko rin si Brother Fang Han. Okay, iyon na, maingat na pinagtagpo ni Yin Tianzong ang 2 piraso pagkatapos ilagay ang mga hiyas ng enerhiya, sinabi niya, kung gayon, babalik muna ako. Saan kita hahanapin bukas? Ano ang pangalan ng lugar na iyon? Saglit na nag-isip si Hong Dali, siya nga pala, warehouse building ito ng Wiley Company. Nagtatrabaho ako sa ika-31 palapag. Okay, walang problema. Nang makitang aalis na si Yin Tianzong, biglang idinagdag ni Hong Dali, tama, kapatid na Tianzong, pumunta ka sa aming lugar sa Earth. Ang usapin ng 8-star carriers. Oh, muntik ko nang makalimutan ang tungkol dito, buong pagmamalaki ni Yin Tianzong na iwinagayway ang kanyang kamay. Tuwang-tuwa siya na sa wakas ay nakakatulong siya, susundan kita. Sinabi lang sa akin ng aking ama na maaari nating tawagan ang mga mothership na iyon para sa isang magiliw na pagbisita. Ito ay isang simpleng bagay. Ito ay talagang simple. Sa kung gaano kahalaga si Yin Tianzong sa bahay, ito ay isang salita lamang. Anyway, maayos naman ang lahat sa magkabilang panig. Binigyan din siya ni Hong Dali ng 2 dekalidad na hiyas ng enerhiya. Nakalimutan ni Yin Tianzong ang lahat tungkol dito sa isang kisap mata. Ang iniisip niya ngayon ay magiging masaya na makipaglaro kay Hong Dali sa hinaharap. Sinabi ni Hong Dali na may nakangisi ng ngiti, salamat, kapatid na Tianzong. Oo, magkita tayo bukas. Magkita tayo bukas. Pagkaalis ni Yin Tianzong. Mahusay na tagumpay. Naghiyawan ang lahat. Sinuri muna ni Tang Long ang silid upang matiyak na walang kagamitan sa pagsubaybay, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, napakaliit nito. Sa iyo, ang kalkulasyon ay talagang tumpak. Hehe, ganun pa rin talaga si Dali. Napakalakas nito, hinawakan ni Tang Moxon ang kamay ni Hong Dali at mahinang sinabi, natakot ako noon pa man. Ito pala ay nakalkula na ni Hong Dali ang lahat ng ito noong hinihintay niyang bumalik si Yin Tianzong. Si Yin Tianzong ay isang galactic noble na may malakas na background.
Bagamat hindi niya matalo si Hong Dali, natural na imposibleng patayin siya ni Hong Dali gamit ang isang malaking kulog. Si Hong Dali ay isang taong nagpoprotekta sa sarili niyang mga pagkukulang. Ito ay natural na imposible para sa kanya na palakihin ang mga salungatan sa punto kung saan hindi sila maaaring magkasundo at mag-iwan ng mga nakatagong panganib para sa Earth. Hindi imposibleng patayin si Yin Tianzang, ngunit hindi banggitin ang kanyang sariling pagtakas, malinaw na hindi cost-effective na malaman kung kailan ang lupa ay nasa panganib sa hinaharap. Sa makatuwid, tama ang pagkalkula ng Hong Dali. Kahit na magpakilo si Yin Tianzang ng mga reinforcement, hindi siya magpapaputok ng walang sinasabi. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang planeta, hindi ang universo. Gaano man ka-arrogant si Yin Tianzang, hindi niya gagawing katatawanan ang sarili niyang teritoryo. Kasabay ng armor at force field ni Gulan Xiao, si Hong Dali ay hindi bababa sa 10% sigurado na wala siyang magagawa kung dumating si Yin Tianzang. Pagkatapos ang natitira ay magiging simple. Upang sugpuin si Yin Tianzang, tiyak na darating si Jiang Chenzo upang mamagitan. Sa oras na ito, kung magbibigay ka ng isang bagay na casual at ang parehong partido ay outrage, malamang na ang usapin ay tapos na. Sa prangka na karakter ni Yin Tianzang, kasama ang kanyang relasyon kay Mo Chanji, ang pagkakasundo sa pagitan ng dalawang partido ay halos isang katiyakan. Hindi tanga si Hong Dali. Paanong hindi niya malalaman kung gaano kahalaga ang mga hiyas ng enerhiya? Kaya't sa sandaling gumawa ka ng isang hakbang, agad mong gugulatin ang kalaban, at ang natitirang bahagi ng bagay ay magiging maayos, at ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Kung tutuusin, kung sino pa man ito, siguradong away hanggang kamatayan. Pero iba si Hong Dali. Siya ay palaging naniniwala na ang isa pang kaibigan ay nagbubukas ng isang bagong landas, at sa maraming pagkakataon ay talagang hindi na kailangang tapusin ang daan. Tungkol sa ama ni Yin Tianzang na dumating upang humingi ng tulong, nakipagkasundo na siya kay Yin Tianzang at nagpadala ng mga regalo. Kung nasa tabi niya si Yin Tianzang para magbigay ng magagandang salita para sa kanya, magiging maayos ang lahat. Speaking of which, bagamat kadalasang pabaya si Hong Dali, iyon ay dahil tamad siyang gamitin ang kanyang utak. Sa kritikal na sandali, ang mga kalkulasyon ng taong ito ay tiyak na hindi karaniwan. Ahu! Ngayong naayos na ang lahat, tumawa ng malakas si Hong Dali, matulog tayong lahat ng maaga. Okay. Pagod na talaga ako to be honest, haha. Bawat isa ay bumalik sa bawat bahay at naghanap ng kani-kanilang kama. Namula si Tang Moxon at hindi naglakas loob na tingnan si Hong Dali. Mabilis siyang nakahanap ng silid at pumasok. Nilock niya ang pinto at gusto niyang hilingin sa kanya na akitin muli si Hong Dali, ngunit wala siyang lakas ng loob. Nahihiya si Xingxin, nagkatinginan sina Lin Naianwei at Ling Xiaoyi at napaawang ang kanilang mga labi. Hindi nagtagal, naghiwa-hiwalay ang lahat, at nang si Lin Naianwei at Hong Dali lamang ang nakahiga sa kanyang kondongan sa silid, sinunod ni Lin Naianwei ang kanyang mga lumang tuntunin at inilabas ang mobile phone na dinala ni Hong Dali mula sa lupa upang magbasa ng mga nobela, habang nakapikit si Hong Dali. Mga mata na nagpapalusog. Sister Naianwei, pagkaraang humiga ng ilang sandali, biglang nagsalita si Hong Dali at sinabing, sa tingin ko ay kailangang armasan ang lahat. Matapos pakinggan ang mga salita ni Hong Dali, maingat na iniligpit ni Lin Naianwei ang kanyang mobile phone at mahinang sinabi. Paano ito naalala ng Young Master? Ang universo ay hindi katulad ng lupa, bulong ni Hong Dali, ang lupa ay tungkol sa tuntunin ng batas. Doon ako pinuprotektahan ng aking mga magulang, at may isang misteryosong tiyuhin sa likod ko. Okay lang gawin ang anumang gusto mo, ngunit ang hierarchy sa universo ay masyadong mahigpit. Ang isang maharlikang galactic ay may napakaraming kapangyarihan, paano ang kalawakan? Napakaraming galaxy sa universo, imposibleng mas mataas ang Galactic Noble. Mayroon ding ilang mga maharlika, na kadalasang madaling pag-usapan. Anyway, alibughang ako, at ang aking libangan ay gumastos ng pera, ngunit natatakot ako na ang mga bagay ay dumating sa akin pagdating ng panahon. Ayokong mawala ang lahat, at ayokong mawalan ng mga kaibigan. Kaya, huminga ng malalim si Hong Dali, gusto kong protektahan ang aking mga kaibigan. Matapos pakinggan ang mga salita ni Hong Dali, marahang iniunat ni Lin Naianwei ang kanyang kamay at marahang tinulungan si Hong Dali na idiin ang kanyang ulo. Ang kanyang puwersa ay napakagaan at banayad, dahil natatakot siyang gawing hindi komportable si Hong Dali. Young Master, alam ko na bagamat ikaw ay walang puso at masaya sa hitsura, sa katunayan. Malumanay na sinabi ni Lin Naianwei, maraming bagay ang nasa puso mo. Ayaw mo kaming mag-alala. Sa katunayan, palagi mo kaming pinuprotektahan. Si Lin Naianwei ay isang babaeng kasing amo ng tubig, napakatalino din niya. Bagamat hindi niya ito sinasabi gamit ang kanyang bibig, alam niya ito sa kanyang puso. Bumalik sa Earth, na frame ang kapatid ni Xiaoyi, at dumiretso ka sa kulungan. Gusto ni Wu Benguang na samahan siya ni Ate Jiang Ruoyo. Nang makita mo siya, agad mong pinrotektahan si Ate Ruoyo. Kahit sino ang nang-ahas na hawakan siya. Napakalaki ng universo na hindi natin maisip kung gaano ito kalawak. Siguradong may mga panganib sa hinaharap. Kaya, Young Master, tama ang iyong ideya. Siguro dapat tayong lahat ay magsikap na palakasin ang ating sarili.
Hindi namin gustong maging mataas ang ranggo o makapangyarihan, ngunit gusto lang naming maprotektahan ang aming sarili at ang mga taong pinakamalapit sa amin. Ang mga salita ni Li Nianwei ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Napakalaki nga ng universo, not to mention the distance, just this time today, ano ang kahihinatnan kung wala tayong sapat na lakas? Hindi banggitin na maraming tao ang aktwal na pinatay sa lugar, at malamang na napunta sa kulungan. Malamang na malungkot din sina Tang Moxen at Li Nianwei. Bagamat nalutas na ito sa pagkakataong ito, paano naman sa susunod? Paano naman sa susunod? Sino ang naglalakas loob na sabihin na ang isang bagay na tulad nito ay hindi mangyayari sa hinaharap? Kaya, nagpasya na ako, napangiti si Hong Dali, bagaman hindi tayo magandang materyales para sa pagsasanay sa martial arts, hindi tayo maihahambing sa mga henyo na iyon, ngunit mayroon pa ring paraan, at ito ang sinabi ko lang na armasan ang lahat. Wala akong iba, pero may pera ako. Hoy, alibugan pa rin ako, kaya't ituring nating laro ang universo na ito. Ang iba ay nagsusumikap para mag-level up. Wala tayong ganoong talento, kaya't maging tyrant na lang tayo, at magtatambak na lang tayo ng mga katangian at dudurog ka sa kanila. Kahit gaano ka pa kalakas, dudurugin lang kita hanggang sa mamatay gamit ang aking magagandang kagamitan. May tutol ka ba? Chapter 722, masyadong mababa ang grade. Nang marinig ang sinabi ni Hong Dali, natahimik si Li Nianwei. Ito ay talagang puno ng estilo ng Young Master. Oo naman, ang Young Master ay isang mayaman saan man siya magpunta. Bata, sa wakas naisip mo na. Sa sandaling ito, ang projection ni Tanglong ay nakaupo sa sofa sa malapit at nakangiting sinabi, ang universo ay talagang napakalaki, masyadong malawak. Galaxy Nobles, Zerg, lahat ng uri ng iba't ibang hamon. Bagamat ang Galaxy Heart na ito ay tila ligtas, ang mga panganib ay palaging nandyan. Ang iyong sinabi ay medyo pinag-isipan. Sa iyong pangangatawan at edad, napalampas mo na ang pagkakataong magsanay ng martial arts. Ang tagal na, at ang iba ay pare-pareho lang, kaya ang Levi's ay kulang pa rin. Ngunit ikaw ay mayaman, at ang matandang Panginoon ay nag-iwan sa iyo ng maraming kayamanan. Yamang ikaw ay isang mayaman, ito ay magiging iyo. Kung mayroon mang pag-aatubili, gumamit na lamang ng kagamitan upang sugpuin ito. Kung ang isang tao ay may 100 katangian sa kanilang kagamitan, at mayroon kang 300, sa isang tunay na laban, hindi mo ba siya sasampalin hanggang mamatay? Tama siya. Sa universo na ito, sa hindi malamang dahilan, ang bawat taong may suot na kagamitan ay maaari lamang magkaroon ng maksimum na 20 hiyas na naka-embed dito. Dito makikita ang pagkakaiba. Mayroon kang isang set ng kagamitan, at ang bawat isa sa 20 bato ay nagdaragdag ng 8 puntos, sa kabuuan ay 100. Direktang idaragdag ko ang 15 hiyas sa kagamitan, na 300, at ang iyong mga katangian ay isang buong 114 na puntos na mas mataas kaysa sa iyo. Bilang karagdagan sa katotohanan na ang mga materyales ng baluti at kagamitan ay mas mataas na dulo, ang puwang ay hindi kahit na maliit. Paano kung ang iyong mga pangunahing katangian ay mataas? Mga lihim ng Kung Fu. Mayroong fantasy record ni Mo Chanji. Ayokong mag-practice to the highest level. Maaari ba akong bumili ng mga halamang gamot upang mapabuti ang aking pisikal na fitness? Maaari ko bang hayaan si Zhang Yi na sumailalim sa genetic modification? Hehe, mahal, iyon ang ibig kong sabihin. Ngumiti si Hong Dali at tumango, Tito Tanglong, mayroon ka bang anumang bagay na makapagpapahusay sa iyong mga katangian? Maaari mo bang ipakilala sa akin ito? Sure, bihira lang na ganyan ang intensyon mo, kaya pagbibigyan kita. Pakiusap na pag-usapan itong mabuti. Palakasin mo ang sarili mo at palakasin mo ang mga nasa paligid mo. Seryosong negosyo ito, naging seryoso rin si Tanglong, sa universo na ito, may 4 na paraan para maging mas malakas. Ang una, ang teknolohiya, ito ang pinaka-praktikal, ngunit mayroon din itong malalaking pagkukulang. Ordinaryong teknolohiya, para sa Planetary Level 3 ang mga sumusunod ay hindi isang malaking problema. Ang ika-4 na antas ng planeta ay mas mahirap, at ang ika-5 antas ay halos hindi epektibo, hindi mo mapuntirya ang anino ng kalaban, at hindi mo ito matamaan. Ang pangalawang katangian ay lakas at liksi. Not to mention reaction, strength and agility, as your strength increases in the later stage, mas magiging mabilis ang iyong mga galaw at hindi mo na makakasabay sa mga galaw ng iyong kalaban. Sa makatuwid, mayroong 2 paraan upang mapabuti ang bawat isa sa 3 katangiang ito. Ang isa ay ang paglalagay ng mga bato ng katangian, at ang isa ay ang pagkuha ng mga halamang gamot na nagpapahusay sa mga katangian. Depende sa swerte kung ibebenta ang mga halamang gamot. Ang martial arts ang nagpapahintulot sa 3 katangiang ito na dumami. Siyempre, ang iyong katawan ay hindi maaaring magsanay nito, at hindi ito makakarating sa pinakamataas na antas, kaya hindi ito gaanong ibig sabihin. Ang pangatlong opsyon ay ang magkaroon ng napakalakas na combat pet, na lubos na makakapagpabuti sa iyong lakas. Ang mga hayop ay napaka-magical. May alam akong hindi bababa sa 2 alagang hayop na maaaring mapabuti ang combat effectiveness. Ang isa ay isang solong combat pet, na medyo karaniwan.
Ang blue-eyed golden armored tigre na nakita mo ay ganito ang uri. Ang isa ay oiliary enhancement. Ang ganitong uri ng damit ay katulad ng sa may-ari nito. Fusion, ito ay bubuo ng baluti, na lubos na magpapahusay sa tatlong katangian, at ang ilan sa mga ito ay magkakaroon din ng ilang espesyal na kakayahan. Ang pang-apat ang kakayahan. Sa universo, mayroong isang mahiwagang bato na tinatawag na Soul Stone. Kapag ang batong ito ay pinagsama sa dugo, maaari itong magbigay sa taong pinagsama ng iba't ibang mga espesyal na kakayahan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng Soul Stone ay napakabihirang, at tanging ang Galaxy Nobles Headquarters Guards ang magmamay-ari nito. Ang mga talento ay kwalipikadong gumamit nito. At ang bawat general na nagsama ng Soul Stone ay napakalakas. Ang antas ng kanilang lakas ay ang antas ng bituin. Iyon ang antas ng lakas ng sa wakas ay nakatagpo ng matandang master ang Zerg. Klase. Ito ay lumabas na sa itaas ng planetary level, mayroon ding stellar level. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Hong Dali. Mukhang tama ang desisyon niya. Sa pagkakataong ito, umasa ako kay Gulancio para mapanalunan ng huling tagumpay, ngunit paano kung may dumating mula sa escort team ng Galaxy Nobles Headquarters pataas? Kahit na hindi ka mamatay, ilan pa ang mabubuhay? Napakagaling. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, mukhang maraming pera ang gagastusin sa hinaharap. Kalokohan, ngumuso si Tanglong, kung hindi, iniisip mo na ang universo ay hindi kasing ganda ng lupa, maliban kung magagawa mo gusto kong maging isang ordinaryong tao, kahit na makakita ako ng isang maharlikang kalawakan, yuyuko ako at saludo ng hindi man lang nagsasalita. Gusto kong maging isang ordinaryong tao na nagko-commute para magtrabaho sa tamang oras araw-araw at kumikita ng sweldo na 1,800 ang iyong kasalukuyang kalagayan. Gusto kong gawin iyon. Buti na lang at maaga mong napagtanto na kailangan kong maghintay hanggang sa matamaan ka talaga bago ko sabihin sa iyo. Hehe, hindi ako tanga, tumawa si Hong Dali at napakamot ng buhok, paano kung hindi man lang makita ng malinaw ang sitwasyon, hindi yan walang puso, short-sighted yan. Magaling ka sa pagkakataong ito, sa wakas ay sinabi ni Tanglong, humanda ka. Dadalhin kita sa Interstellar Harbor bukas kapag libre ako. Bumili ka ng mga kagamitan, maraming magagandang bagay doon. Oo, okay. Hindi nagtagal, bumalik din si Li Nianwei sa pagtulog. Si Hong Dali ay nakaupo sa silid ng mag-isa, hinawakan ang kanyang baba. Napaisip siya saglit, saka biglang ngumiti at inilabas ang matingkad na silver armor na nakolekta niya sa pawn shop mula sa Space Watch. Kung saan, ang orihinal na layunin ng pagkolekta ng bagay na ito ay upang makumplito muna ang mga gawain ng system, ngunit ngayon tila ang bagay na ito ay talagang nakolekta ng tama. Bata, anong ginagawa mo sa bagay na ito? Tahimik na lumabas si Tanglong mula sa kanyang relo sa kalawakan, isusuot mo ba ito? Mukhang hindi masama ang bagay na ito, at ang mga katangiang bato dito ay may mataas na kalidad din. Ito syempre hindi ko ito isusuot, nakangiting sabi ni Hong Dali, hindi ko gusto ang pagsusuot ng ganitong uri ng damit, napakabigat nito. Damn it! Matapos marinig ito, natigilan si Tanglong, hoy, napakabigat mo. Syempre, medyo matter of factly na sagot ni Hong Dali, mas gusto kong magsuot ng mas komportable. Ang isang ito ay medyo hindi komportable at masyadong mahirap. Mayroon na siyang mekanikal na banal na damit na espesyal na ginawa para sa kanya ni Miko. Okay, si Tanglong ay may magaspang na ideya kung ano ang nangyari sa Earth noon mula sa pakikinig sa ilang mga tao na nag-uusap, at agad niyang sinabi na may pagkadismaya, kung gayon, ano ang gagawin mo? Noon pa man ay sinasabi mong aliberga ka. Kung gusto kong marinig ang tungkol dito, paano ako mahihiya? Nakangiting sabi ni Hong Dali, kaya kailangan kong i-proseso ito. Pinoproseso. Paano ito i-proseso? Curious na tanong ni Tanglong, pakinisin ang baluti na ito at ibenta. Ibebenta lamang ito ng 8,000 galaxy na barya sa pinakamaraming halaga. Ang presyo ng bagay na ito ay karaniwang transparent, at walang tubo. Sa puntong ito, muling sinimulan ni Tanglong na turuan si Hong Dali, sa pagsasalita, alam mo ba ang kahalagahan ng pera sa oras na ito? Hindi ba madaling kumita ng pera? Nagkakahalaga ito ng pera upang mapabuti ang mga katangian, tama? Gastos ba ang pera upang bumili ng mga alagang hayop? Nagkakahalaga ba ang paglalagay ng mga hiyas? Dati sa virtual na mundo, hiniling ko sa iyo na bumili ng metal ni Noah. Kung madali kang makagawa ng isang 8 armor para sa 7,000. Kumita ng pera gamit ang nakahandang pera, bakit hindi ka pumunta dito para mag-aral ng ibang bagay? Anong ginagawa mo? Gusto ni Tanglong na turuan ng leksyon si Hong Dali para ligtas niyang maibigay ang pamana ng kanyang matandang master na si Dongfang Bubay. Bilang resulta, nalaman niyang hindi nakinig si Hong Dali. Ang taong ito ay may hawak na kutsilyo at sinusubuan ang 7-puntong power attribute na bato sa silver armor. Nagulat si Tanglong, ano ang ginagawa mo, bata? Ang baluti na ito ay katumbas lamang ng batong iyon. Teka, ibaba mo ang batong iyan. Ibaba mo iyan dali. Lumingon si Hong Dali at tumingin kay Tanglong the holographic projection, ano ang mali? Bakit mo ibinaba ang bato? Isa pang energy gem na may 50% increase.
Tiningnan ni Tanglong ang bato sa kamay ni Hong Dali at huminga ng hangin, nahulog ko ito. Napakabuting bata. Sa tingin mo ba ang bagay na ito ay isang piraso ng repolyo sa tabing daan? Bakit mo inilagay ang napakataas na kalidad na hiyas sa gayong piraso ng junk armor? Saan mo nakuha ang tatlo sa mga hiyas na ito? Ito ay dinala mula sa Earth, nakangiting sabi ni Hong Dali, ito ay pinutol mula sa malaking bato sa Space Watch. Dapat nakita mo ito. Ito ang itim sa relo sa kalawakan. Malaking bato. Agad na nagulat si Tanglong at mabilis na pumunta sa Space Watch para tingnan. Paano ito posible? Magkano ang halaga nito? Kung pag-uusapan, talagang hindi pinansin ni Tanglong ang malaking batong ito nang ilagay ito ni Hong Dali sa Space Watch. Paano makakagawa ang lupa ng ganoon kalaking bato na may mga katangian? Pagkatapos ng lahat, ang universo ay may mga katangian. Ang mga bato ay medyo bihira, at karamihan sa mga kagamitan na nagpapalaki ng katangian ay nilagyan ng Alien Beast Core, kaya naisip na lang niya na dinala ito ni Hong Dali dahil maganda ang hitsura nito. Bilang isang resulta, ngayon ay alam na niya sa wakas ang mga mapagkukunan ng Hong Dali ay talagang pambihira. Ang gayong malaking piraso ng hiyas ng katangian ay maaari pa ring magpataas ng enerhiya. Hindi kasing dami ng iniisip mo, walang pakialam si Hong Dali, mukhang ang mga katangian ng bagay na ito ay ganoon na lamang ngayon, at marahil sapat na ito kahit sandali. Napakalaking piraso ng enerhiyang hiyas. Galit na sabi ni Tanglong, saglit lang. Bakit hindi mo ito ibenta at panatilihin ang mga supling? 50% ang pagtaas, at ang isang maliit na piraso ay nagkakahalaga ng ₱250,000. Ibenta ito. Ilang magagandang bagay ang mabibili ko kapalit ng pera. Siyempre hindi mo naiintindihan, sabi ni Hong Dali at nagpatuloy sa pagputol ng mga bato. Naiinis na ako sa iyo, muling nanlumo si Tanglong, kalimutan mo na, magpapahinga ako. Kung hindi ka magbebenta ng napakagandang energy gem, talagang kalokohan, ito ang pinakamagandang hiyas na may 10 dagdag na enerhiya. Kung maakit mo ito muli, ang iyong enerhiya ay tataas ng 25. Ngunit sa sansinukob na ito, ang mga katangian ay nakompress ng sapat. Masyadong mababa pa yata ang grade. Ito ay dapat na mas mataas na grado sa hinaharap. Bukod dito, ang pagpoproseso ng alahas ay nakompress din sa universo. Ngayon ang enchantment ay may energy plus 2. Dapat kang mag-upgrade ng tiyak sa hinaharap. Kabanata 723 Noble Quota. Sa isang maikling sandali, pinutol ni Hong Dali ang dalawa pang hiyas ng enerhiya, at pagkatapos maakit ang mga ito, inilagay niya silang lahat sa dalawang natitirang uka ng maliwanag na silver armor. Iyon lang. Oh my, speaking of it, it's really magic in this universe, Hong Dali sighed. Noon, ang mga katangiang hiyas na ito ay may lalagay lamang sa mga perpektong sangkap. Ngunit sa universo na ito, gamit ang mga mahiwagang metal na ito, maaari silang itanim. Ito ay nasa sandata o baluti na ito. Hindi masama, ang baluti na ito ay ibinibigay sa pick-up na tao. Siya ay tila. Ang bagay na ito ay dapat maging isang salamangkero. Well, ito ay kung paano ginawa ang unang piraso ng kagamitan ni Lucifer, 3 piraso. The gems that increase the energy by 50% add up to 150. Kung isumpa niya ulit ako, hahaha. Matapos gawin ang lahat at iniligpit niya ang kanyang baluti ng may kasiyahan, matutulog na sana si Hong Dali nang biglang lumabas sa kanyang isipan ang boses ng sistema. Upang makayanan ang mga hamon ng universo, nauunawaan ng host ang sekreto ng tagapag-alaga at nag-trigger ng nakatagong misyon. Nakatagong misyon, unang antas, para sa kapakanan ng mga kasama sa paligid niya. Paglalarawan ng misyon, upang maprotektahan ang mga kasama sa paligid niya, nagpa siya ang host na maging mas malakas. Mga kinakailangan sa misyon, ang mga katangian ay armado, at ang mga katangian ng lahat ng mga kasama ay nadagdagan sa 300, o ang pagtaas ng enerhiya ay umabot sa 500. Gantimpala ng misyon na may level 2. Pangalawang paglalarawan ng gear, upang makayanan ng host ang kritikal na oras, ang mga katangian ng lahat ng mga kasama ay nadagdagan sa 300, o ang pagtaas ng enerhiya ay umabot sa 500. Gantimpala ng misyon na may level 2. Pangalawang paglalarawan ng gear, upang makayanan ng host ang kritikal na paglalarawan 30 punto ng mga katangiang pangkalusugan upang madagdagan ang lahat ng mga katangian ng 1,000% sa loob ng 30 minuto. Holy crap, may nakatagong misyon. Pangalawang gamit. Hahaha. Sa wakas ay maaari na akong magkaroon ng disenteng mga kasanayan sa pagsabog. Ang lahat ng mga katangian ay tumaas ng 1,000%. Sa sarili mong pare-parehong halaga ng katangian na 100, kung tataasan mo ito ng 1,000%, magkakaroon ka ng 1,000 mga katangian. Hindi ko lang alam kung paano palitan ang mga puntong ito ng katangiang pangkalusugan, ngunit sa panloloko ng system. Well, ang pinaka hindi ko kailangan ay pera pa rin, kaya hindi mahalaga. Narinig ko na may magagandang bagay sa trial tower na iyon, pupunta ako at suriin ito bukas. Tingnan mo, oy. Matulog ng matiwasay. Ng Jiang Family Manor. Matapos bumalik si Jiang Chenzo sa manor ng kanyang pamilya, ang una niyang ginawa ay humanap ng bantay at sinabing, I notify ako na si Hong Dali ay naging isang orange level na peripheral noble.
Lahat ng may katuturang procedure ay nakumpleto na para sa kanya. Siya nga pala. Tulungan siya nga pala. Irehistro ang kanyang home planet. Ang mga coordinate ay 1,584,748, 1,254,752, 1,254,782, 1,254,782, at 1,254,782 na antas ng paggamot. Hindi dapat mas mababa ang karapat-dapat sa peripheral noble. Oo. Binati ng gwardya si Jiang Chenzo. Tapos lumabas agad. Maging isang peripheral noble, at makakatanggap ka ng iba't ibang antas ng paggamot mula sa iyong planeta. Ang pinakamababang antas ng mga red peripheral nobles ay kinabibilangan ng mga mapagkukunan, mineral, spaceship at iba pang mga bagay na lubhang kapaki-pakinabang sa universo. Ang kabuuang halaga ay 100 milyong mga barya sa galaxy. Orange level peripheral nobles, na may kabuuang halaga na 200 milyon. Yellow level, 400 milyon. Green level, 800 milyon. Cyan level, 1 bilyon. Asul na antas, 3.2 bilyon. Purple level, 1.4 bilyon. Sa huling antas ng itim, mayroong kabuuang mga supply na nagkakahalaga ng buong 12.8 bilyon. Nang walang anumang mga diskwento, maaari ka lamang magkaroon ng higit pa, hindi bababa. Kabilang sa mga bagay na ito ang mga mothership ng iba't ibang antas, iba't ibang mahahalagang metal sa universo, at iba't ibang advanced na teknolohiya, tulad ng mga mass production na drawing ng high-energy electric collider, space oscillation technology, at iba pa. Dahil sa mga bagay na ito, aagawin ang kota ng sinumang peripheral noble. Maraming mga peripheral nobles, upang umunlad sa isang mas mataas na antas, ay halos masasabing nagsumikap na umunlad. Hanggat sumusulong ka sa isang antas, ang iyong paggamot ay magiging doble ng mahusay. Alam mo, ang isang ordinaryong spaceship para sa personal na paggamit ay nagkakahalaga lamang ng 5,000 galaxy coins. Hanggat ang mga peripheral nobles ay lumaki sa isang antas, makakatanggap sila ng daan-daang milyon o bilyon-bilyong material na gantimpala. Sino ba naman ang hindi matutukso? Sino ang maaaring manatiling walang malasakit? Ito ay material na aspeto lamang. At ang makapag-upgrade sa isang antas, ang epekto ng buong lakas ay mas pinalaki. Hindi nagtagal, nalaman ng lahat ng peripheral nobles na kabilang sa pamilya Jiang na ang isang binata na nagngangalang Hong Dali ay dumaan sa likod na pinto at direktang naging isang orange level na peripheral noble. Sa isang napakalaking gym sa pangunahing lungsod ng Shinra. Ang pangalan ng gym na ito ay Shanglong Gym, na sumasaklaw sa isang lugar na 40,000 square meters. Mayroon itong lahat ng uri ng kagamitan sa pagsasanay na maaaring gamitin ng mga planetary level 5 warriors. Maraming planetary level 2 and above warriors ang pipiliin na magsanay at makipagkumpetensya dito syempre, bagamat sinasabi nilang marami, sa katunayan ay 20 o 30 tao lamang sila. At ang mga mandirigmang ito ay masasabing pawang mga peripheral nobles na kabilang sa pamilya Jiang. Kung sa labas naman, wala. Sa madaling salita, ang Shanglong Gym na ito ay bukas lamang sa mga peripheral nobles na kaanib sa pamilya Jiang. Young Master, nagmamadaling pumasok ang isang guard at magalang na sinabi sa isang binata na patuloy na umaatake sa holographic projection ng imahe ng mandirigma sa kanyang harapan. Ang pinakahuling balita mula sa Panginoon ay ang isang lalaking nagngangalang Hong Dali ang binata ay naaprubahan bilang exception at naging isang orange level na peripheral noble. Ang binata ay mga 27 o 27 taong gulang. Siya ay humigit kumulang 1.85 metro ang taas at may napakahusay na sukat. May hawak siyang sandata na katulad ng isang Star Wars laser sword at napakaganda ng hitsura. At ang mga windbreaker ng peripheral nobles na maingat na nakabitin sa tabi niya ay pula. May 4 na malalaking karakter na nakasulat dito. Ha! Hindi nakapasa sa pagsusulit. Ibinaba ni Master Feyon ang laser sword sa kanyang kamay, kumunat ang noo, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, relationships. Mukhang ito ay medyo mahirap. Nakatayo ang mga bantay. Magalang siyang sumaludo at hindi naglakas loob na magsalita. Mukhang may isa pa tayong kakumpetensya, sa oras na ito, ang isa pang red level na peripheral noble na lalaki na nakaupo sa tabi at nanunood ng pagsasanay ni Feyon sa martial arts ay ngumiti at nagsabi, hindi madaling makitungo sa mga taong may koneksyon. Matangkad ang lalaking ito. Mga 1 metro ang taas, may kayumangging balat, malalakas na kalamnan sa buong katawan, at angular na mukha, isa rin siyang red level peripheral aristocrat. Well, hindi ko alam kung anong antas ng mga koneksyon ito. Saglit na nag-isip si Master Feyon, at pagkatapos ay tinanong ang gwardya, narinig mo ba na siya ay direktang na-absorb dahil sa ilang exception? Ang impormasyon ay selyado ng mahigpit, at ang aking mga nasasakupan ay hindi nakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Pinag-isipan ito ng mabuti ng gwardya, at pagkatapos ay sinabi, ngunit ayon sa mga alingawngaw, ang Hong Dali na ito ay tila may kaugnayan sa isang matandang kaibigan ng Panginoon, kaya't tinanggap lamang niya ito. Ngunit hindi ako nang ahas na magtanong tungkol sa partikular na matandang kaibigan. Well, okay, naiintindihan ko. Maaari kang pumunta sa paligid at tingnan kung saan madalas na ginugugol ng Hong Dali na ito ang kanyang oras. Susundan ko si bukas.
Nandito si Brother Tai para bisitahin. Kinawayan ni Young Master Feyon ang kanyang kamay at sinabing, okay. Pagkaalis ng gwardya, isinuot ni Feyon ang eksklusibong windbreaker para sa mga peripheral nobles at umupo sa tabi ni Yiti. Brother Yiti, ano ang tingin mo kay Hongdali, isang kamag-anak na tao? Malapit na ang annual promotion assessment para sa ating mga peripheral nobles. Kung papasok si Hongdali sa oras na ito, malamang na direktang sasakupan niya ang isa sa mga orange level na peripheral noble. Hinawakan ni Yiti ang kanyang baba at dahan-daang sinabing, sa taong ito, mayroon lamang 32 orange level na peripheral nobles, ngunit mayroong 512 red level na peripheral nobles na ngayon ay nagkaroon na ng maraming kompetisyon para sa dali. Nakaka-stress. Ang mga patakaran para sa promosyon ng mga peripheral noble ay nataon-taon, 512 red level peripheral nobles ang lumahok sa promotion assessment, at 32 ang pinipili para maging orange level na peripheral nobles. 25 orange level na peripheral noble ang lalahok sa assessment, at 10 ang pipiliin para maging yellow level na peripheral nobles. Sa itaas, mayroong 128 taong dilaw na antas, pumili ng 8. 14 na taong antas berde, pumili ng 4. 32 taong antas ng cyan, pumili ng 2. 10 blue level na tao, pumili ng 1. Para naman sa mga purple level na peripheral nobles, kung gusto nilang gumawa ng karagdagang pag-unlad at maging pinakamataas na antas ng black level na peripheral nobles, hindi na sapat ang pagtingin lamang sa lakas. Dapat din siyang lumahok sa iba pang mga pagsubok, tulad ng pagpunta sa isang lugar kung saan nakatira ang hindi mabilang na mababanggas na hayop. Kailangang mabuhay ang planeta sa loob ng 1 buwan o higit pa para maging pinakamataas na antas ng black level na peripheral noble. Oo, tumanggo si Master Feyon, ayon sa aming taunang mga patakaran sa promosyon, ang pressure mismo sa kompetisyon ay napakataas. Ngayon na may mas kaunting lugar, ang bagay na ito ay medyo mahirap. Oo nga pala, sabi niya dito, bigla siyang nagtanong, naaalala ko na tila may isa pa sa aming mga patakaran sa promosyon. Maaari mong piliin na hamanin ang isang miyembro ng peripheral na aristokrasya ng mas mataas na antas, tama ba, hanggat maaari kang sumulong ng direkta, tama ba? Tama. Ngumiti si Yitai at sinabing, iyon ang iniisip ko. Bukas bibisitahin natin itong Hongdali para makita kung gaano siya kalakas. Kung siya ay katamtaman, susuko kami. Sa pangkalahatan, kung ikaw ay naging isang peripheral noble dahil lamang sa iyong mga koneksyon, pagkatapos ay kapag hinahamon natin siya sa pagtatasa ng promosyon, kahit ano ay pinahihintulutan ng Panginoon. Well, yun lang. Sa manor ng pamilya Yin. Bumalik na ako. Masayang bumalik si Yin Tianzang mula sa Brent Revolving Restaurant. Pagpasok niya sa bahay, tinanong niya, nasaan ang aking ama, nakabalik na ba siya? Hindi pa bumabalik ang master. Magalang na sinabi ng gwardya, Young Master, may kinalaman ka ba sa master? Well, ito ay isang maliit na bagay, tumanggaw si Yin Tianzang, ipaalam sa akin kapag bumalik ang aking ama. Okay. Brent Revolving Restaurant, pribadong silid no. 8,888. Sina Yin Laiyang at Jiang Duxing ay nakasandal sa malambot na sofa. Sumimsam si Yin Laiyang ng alak mula sa wine glass at sinabing, Luxing, speaking of it, ang Hongdali na ito ay talagang kawili-wili. Kapag gumawa siya ng hakbang, makakakuha siya ng 100% pagtaas. 50 energy gems, kahit na hindi natin ito magagawa, tama ba? Sino itong Hongdali? Narinig ko lang ito mula sa aming pamilya Chenzu, nakangiting sabi ni Jiang Duxing. Mayroon kaming Mo Chanji bilang senior ng aming Saiyan clan, at kaya niyang kontrolin ang kulog at kidlat, kaya dapat siyang ituring na isang ability user. Wala akong masyadong alam sa ibang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang oras ay maikli, at hindi ko mahanap ito ng mabilis. Nakakatuwa na siya at ang iyong Tianzang ay naging mabuting magkaibigan ng napakabilis. Sina Hongdali at Yin Tianzang ay hindi magkakilala ng hindi nag-aaway. Bagamat si Yin Tianzang ay panay ang tumanggap ng pambubugbog sa laban, nandoon pa rin ang pagkakaibigan ng dalawang tao. Talagang mabilis itong na-set up. Kabanata 724, bigyan sila ng holiday. Huwag mo nang banggitin. Nang banggitin niya ito, sobrang nanlumurin si Yin Laiyang, ganito ang Tianzang ko. Nakakalimutan niya ang lahat pagkatapos mangyari. Ganito na siya simula bata pa siya. Straight ang ugali. Basta napapasaya niya siya, lahat kaya niya. Hindi niya mababago. But this Hongdali is really capable, and the people around him are really powerful, oh. I have seen those people are really powerful, oh. Pagkatapos ng lahat, siya ay nanalo ng 2 magkasunod na laro laban kay Yin Tianzang. Ang kakayahang ito ay talagang hindi maganda. Katamtaman. Bueno, ngayong nakipagkasundo na tayo sa iyong pamilyang Tianzang, maglaan tayo ng oras upang makita kung ano ang mangyayari mamaya, nakangiting sabi ni Jiang Duxing, ang Hongdali na ito ay isang sobrang protective na tao. Sa tingin ko siya ay isang taong makakasundo natin. Siyempre, nakangiting sabi ni Jiang Duxing. Tumanggaw siya at sinabing, kung hindi dahil sa kanya, sa tingin mo ba madali ko itong hahayaan?
Naisip ko, kung ipagtatanggol nitong si Hong Dali ang kanyang mga pagkukulang at maglakas loob na hamunin kaming mga maharlikang galaksi para sa kapakanan ng mga taong nakapaligid sa kanya, magiging kaibigan siya ni Tianzang mula ngayon. Tiyak na mas matutulungan niya ang aking Tianzang, kung hindi, paano naayos ang bagay na ito sa apat at planetang ito. Pumasok sa Starfield ng kanyang home planet 11 days after that's it kung maglakas loob siyang lumayo, wala akong pakialam na patayin siya ng diretsyo. Haha, okay, after all, descendant din siya ng senior natin na si Mo Chanji, kaya kailangan mo akong bigyan ng pera para sa relasyong ito. Umorder tayo ng pansit. Ngumiti si Jiang Duxing at sinabi, ngayon siya ay naging isang peripheral nobleman sa ilalim ng aming pamilyang Jiang. Madaling pag-usapan mamaya. Dahan-dahan lang tayong makipag-ugnayan. Sa tingin ko, ang isang taong maaaring sumamba kay Mo Chanji bilang isang senior ay dapat magkaroon ng magandang karakter. Ako, pag-asa. Kaya, guro, bumalik na ang master. Kumatok ang gwardya sa pintuan ni Yin Tianzang. Magalang niyang sinabi, guro, makikita mo na ba ang Panginoon? Oo, kaagad, tugon ni Yin Tianzang, pagkatapos ay maingat na iniligpit ang dalawang enerhiyang hiyas na malapit sa kanyang katawan, at pagkatapos ay lumabas. Nang makita niya si Yin Laiyang, sinabi niya, pare, nakabalik ka na ba? May sasabihin ako sa iyo. Han Xiao, I was worried to death today. Akala ko pinatay ka ng Hong Dali na iyon, pero naging magkaibigan talaga kayong dalawa. Yin Tianzang. Natigilan din si Yin Laiyang, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Iyon ang nangyari. Hindi ba't sinabi mo na nag-ayos ka ng 8 planetary Fourth Order motherships para pumunta sa planetang tahanan ng kapatid kong si Dali? Ngumiti si Yin Tianzang. Sabi, ako ay isang perpektong tao. Natural, hindi ko maaaring hayaang matalo ang planetang tahanan ng aking matalik na kaibigan. Kaya, ama, bakit hindi mo tawagan ang mga mothership na iyon? Kung hindi, sinabi mo na ibinigay sa akin ni Kuya Dali ang 2 energy gem na ito, karapat-dapat ako. Anong ibig kong sabihin? Natawa si Yin Laiyang at sinabing, naku, nagkaroon na ng mga kaibigan ang Tianzang ko, hindi madali. Wala na rin ang 8 mothership. Hindi ba mas mabuting ipadala na lang ito sa kanyang planeta? Magpapapaalam ako sa kanya, isipin mo na lang na regalo ang kapalit. Kung hindi, tawanan hanggang kamatayan ng mga maharlikang galactic kapag wala silang nalaman. Salamat pare, babalik muna ako sa kwarto. Sabi ni Yin Tianzang at aalis na sana, pero biglang pinigilan ni Yin Laiyang. Sandali lang, biglang tanong ni Yin Laiyang, ano ang sinabi mo? Binigyan ka ni Hong Dali ng 2 energy gems. Wala ni isa. Ano ang tingin ng Hong Dali na ito bilang isang hiyas ng enerhiya? Rhubarb sa tabing kalsada. Mamigay lang ng 2 kaya casual lang. Ang 10,000 pills na sinabi mo na gusto mong ibigay sa akin ay malamang na walang silbi, kaya binigyan ako ni Dali ng isa pang tableta. Halos magalit si Yin Tianzang kay Yin Laiyang sa isang pangungusap, ang aking kapatid na si Dali ay higit na mapagbigay kaysa sa iyo. At hindi niya ito nakalimutan. Huling hit, by the way, binigyan din ni Kuya Dali si Chenzo ng isa, na parehong super top quality na may 50% increase. Pagkatapos sabihin ito, si Yin Tianzang ay tumakbo ng nakangiti, iniwan si Yin Laiyang na nakatayo doon at hawak ang kanyang dibdib. Oh my God, itong Hong Dali na ito ay talagang nagbigay ng 3 dekalidad na hiyas ng enerhiya na may 50% pagtaas ng kapangyarihan ng sabay-sabay. Natigilan siya sandali, pagkatapos ay kumaway, at mabilis na lumapit ang isang gwardya at nagsabi, Guro. Bumaba ka, utos ni Yin Laiyang, ang 8 barkong inang patungo sa lupa ay mananatili roon bilang mga frigate upang protektahan ang kaligtasan ng lupa. Hindi na kailangang magmadali pabalik sa maikling panahon, kahit nabigyan sila ng holiday. Okay, sir. Agad namang umatras ang mga tanod matapos matanggap ang utos. Dahil dito, hindi nagtagal, nagmamadaling bumalik ang gwardya. Nang makita niya si Yin Laiyang, agad niyang sinabing may pag-aalala, Guro, hindi namin makontak ang fleet. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ha? Hindi makontak. Yin Laiyang hinawakan niya ang kanyang baba at sinabing, manatiling nakikipag-ugnayan at ipaalam sa akin sa lalong madaling panahon kung may mangyari. Oo. Kasabay nito, sa loob ng Milky Way virtual na mundo. Bubuksan ang trial tower bukas. Siguro kung anong uri ng magagandang gantimpala ang makukuha para sa pagsubok na ito. Nabalitaan ko na ang trial tower sa pagkakataong ito ay may kabuuang 100 palapag. Ang unang 30 palapag ay bubuksan bukas. Maliban kung may makalusot sa lahat ng 30 palapag, ang mga susunod na palapag ay mabubuksan. Sa pagkakataong ito ay isang malaking bagay, pabayaan ang bonus. Ang susi ay narinig ko na kapag nalampasan mo ang unang 15 palapag, ikaw ay karapat-dapat na makasali sa unang antas ng nobles. Shortlisting test, maaari kang direktang maging isang red-level peripheral noble, at ikaw ay hindi kasama sa pagsusulit. Talaga, nagiging isang peripheral noble. Oh my God, that's one step to the top, this time. Napakaganda ng treatment. Tsaka, may secret manual daw ang 25th level. Tayo, subukan ang aming mga kasanayan sa tore.
Kung talagang swertehin ka at nalampasan mo ang unang 20 palapag, tiyak na maaabot mo ang tuktok sa isang hakbang at magiging isang mahusay na pinuno sa isang iglap. Ang oras ay mahalaga. Parehong bagay. Karamihan ng tao. Tahimik na nakikinig sa mga usapan ng mga taong nakapaligid sa kanya ang isang binata na mga 15 taong gulang. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Guyan, na nagkaroon ng relasyon kay Hongdali noon. Xiao Yan, isang maliit na matandang lalaki ang yumuko sa balikat ni Guyan. Nakangiting sabi ng maliit na matandang lalaki, sa pagkakataong ito sa Trial Tower, ang pagiging isang peripheral noble ay isa sa mga bagay. Ang pinakamahalaga ay masusubok nito ang iyong lakas. Malaki ang improvement, kaya dapat seryosohin mo ito. Kung makalusot ka sa unang 20 palapag, tiyak na maraming benepisyo ang makukuha sa gawain ng mga Galaxy Nobles. Siyempre, kung ikaw ay mapalad sa ika-50, makukuha mo ang lihim. Mas maganda pa yan. Naiintindihan ko. Bahagyang tumanggo si Guyan, handa na ako. Hinihintay ko na lang bukas na pumasok sa loob at tingnan. Ang kabilang panig. Sa loob ng Sauron Auction House sa pangunahing lungsod ng HRE. Ang misteryosong binata na may dalawang umaagos na silver guard na nakilala noon ni Hongdali ay nakikinig sa taong grasa sa kanyang harapan na nagpapaliwanag sa nilalaman ng Trial Tower. Brother Feng, nakangiting sabi ni Fatty, nagtanong na ako ng malinaw tungkol sa mga partikular na tuntunin ng Trial Tower na ito. May 100 palapag sa kabuuan, at ang unang 30 palapag ay bubuksan bukas. Lahat ng tao ay nagsisimula sa parehong panimulang linya, ang lakas, liksi at reaksyon ay 100 lahat, walang exception. Ang mga sandata ay mayroon lamang pinakapangunahing mga espada, baril, espada at martilyo, at ang kanilang mga katangian ay pareho. Sa madaling salita, ang Trial Tower na ito ay ang pinakamahusay na pagsubok para sa mga tao. Isang pagsubok ng instinct ng labanan. Kung makapasa ka sa unang 20 palapag, magiging kwalipikado kang maging isang peripheral noble ng pamilya Jiang. Siyempre, normal ito para sa iyo, Brother Feng. Ang susi ay ang Trial Tower na ito ay makapagbibigay daan sa iyo na talagang magpakita ng sarili mong lakas, huwag umasa sa anumang panlabas na lakas. Hindi na kailangan ng kagamitan, pangunahing hiyas, advanced na armas, at iba pa. So, this time sa Trial Tower, malaki ang bentahe mo. To be honest, kuya, inaabangan ko rin kung anong klaseng performance ang makukuha mo. Kung makakarating ka sa 25th floor at makuha ang mga sekreto ng kasanayan, maganda iyon. Malaki ang kikitain mo. Ang matabang lalaking ito ay ang Young Master ng Shenluo branch ng Sauron Auction House. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang sabihin noon na walang sino man ang hindi niya kayang masaktan sa pangunahing lungsod ng Shinra maliban sa mga maharlikang galactic. Bilang Young Master ng Sauron Auction House at Shinra branch, talagang kwalipikado siyang sabihin ito. Oo, naiintindihan ko, nakangiting sabi ng binata na nagngangalang Fang, talagang curious ako kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ko at ng iba pang malalakas na tao. Bukas, susubukan ko ang lahat. Bu inside the Lant Revolving Restaurant. Tinanggal ni Tang Moxon ang kanyang holographic simulation helmet at sinabi kay Hongdali pagkalabas niya, Dali, ngayon ko lang nalaman ang natutunan ko. Mukhang napakaganda ng Trial Tower na ito, at napakabigay ng mga reward. Ala, ungol ni Hongdali, anong uri ng gantimpala ang makukuha ko? Matutulog muna ako saglit. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ini-expect na mararating ko pa rin ang maraming level. Bakit hindi ito mahalaga? Hinawakan ni Tang Moxon ang braso ni Hongdali at binigyan siya ng mabangis na pagkain. Waste, hindi mo kailangang isaalang-alang na maaari kang maging isang peripheral noble pagkatapos na makapasa sa unang 20 palapag, ngunit ang iba pang mga gantimpala para sa pagpasa sa antas ay napakalakas pa rin. Armor, armas, mga hiyas, lahat ay nandoon. At higit sa lahat, sinasabing mayroong ang lihim na aklat ng mga pagsasanay ay napakahalaga. Gaano kahalaga ito? Walang gana na sabi ni Hongdali, ako ay isang aliberga. Paano ang isang alibughang lalabas at kumita ng pera? Kung mayroon kang paggastos ng pera, sabihin mo muna sa akin. Matulog ka na, kailangan kong magtrabaho bukas. Maligayang tagapamahala ng warehouse. Huwag kalimutan ito. Naiinis ako sa iyo. Galit na sinabi ni Tang Moxon, kung gayon, makikipaglaro ako kay Sister Nianwei. Tutal, mga salamangkero din tayo. Kaya lang, lumingon si Hongdali, matutulog muna ako. Alas 7:30 na kinaumagahan. Sa loob ng kumpanya ni Fang Han. Maagang tinipon ni Fang Han ang lahat ng empleyado ng kumpanya. Mayroong higit sa 3,000 katao sa madilim na pulutong. Matapos tumayo ng maayos ang lahat sa ibaba, malakas na sinabi ni Fang Han, mayroon akong magandang balita para sa lahat. Ayon sa ipinarating sa itaas sa diwa ng pagtuturo, ngayon, isang orange level na peripheral noble ang darating sa aming kumpanya upang siyasatin ang trabaho. Iyan ay isang orange level na peripheral noble, at siya ay may marangal na katayuan. Mangyaring tandaan na huwag mawala ang iyong etiketa. Kabanata 725, sino ka sa tingin mo? Nang sabihin ito ni Fang Han, lahat ng nasa ibaba ay agad na natigilan. Orange level na peripheral nobles.
Iyan ay isang ganap na pagmamataas ng langit, hindi isang ordinaryong tao. Alam mo, may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga peripheral nobles na ito at ng mga tunay na galactic nobles. Isang tunay na maharlikang galactic, maaari kang magdedalamhati sa kanyang pinagmulan at mainggit sa kanyang magandang buhay dahil mayroon siyang mabuting ama. Ngunit para sa mga peripheral na aristokrata, maaari mo lamang iiyak ang kanilang mga kakayahan at sabihin na ang isang tao ay mas nakamamatay kaysa sa isa pa, ngunit talagang hindi ka maaaring magseselos, dahil kung nais mong maging isang peripheral na aristokrata, mayroon lamang isang paraan, at iyon ay upang madaig ang lahat ng mga kakumpetensya at talunin ang 10-10 milyong tao. Isang madugong daan ang gagawin. Oh my God, mayroon ba talagang orange level na peripheral nobles na darating? Ito ay kamanghamanghang. Oo, ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring maging peripheral nobles. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang taong ito na dumating para mag-inspection ngayon. Huwag mong sabihin na, bumalik ka at maghanda. Hoy, anong akala mo sa akin? Pwede mo ba akong kabitin? Ang galing mo. Yan, kung ang babaeng humahabol sa kanila ay hindi nagkakahalaga ng 100 milyon, maaari mo ring kalimutan ito. Sige. Okay, everyone, quiet. Itinaas ni Fang Han ang kanyang kamay at pinindot pababa. Natahimik ang lahat, at sinabi ni Fang Han, ngayon ay may kalahating oras ang lahat para maghanda. Bumalik tayo at maligo ng mabuti, mag-impake, mag-ayos ng mga damit, at magpaganda ng buhok. Dapat nating mapanatili ang magandang imahe ng ating kumpanya at magbigay ng marangal na, narinig mo na ba ang pinakamagandang impresyon ng mga peripheral nobles? Oo, malakas na sagot ng lahat. Pagkatapos ay bumalik silang lahat para maghanda. Iyon ay dahil ang mga peripheral nobles ay darating upang mag-inspection, at kailangan nilang magsuot ng pinakamahusay na mga damit at ang pinakamahusay na imahe sa lahat ng mga gastos. Kahit blind date ay hindi masyadong formal. 1:30 ng umaga. Humanda ka sa trabaho, sumisikat na ang araw sa kanyang puwitan, kaya kontentong bumangon si Hong Dali sa kama. Napatingin siya sa high-tech na electric clock sa dingding. Well, may oras pa. Kinusot ni Hong Dali ang kanyang mga mata, dahan-daang bumangon, nagbihis, nag-almusal, at pagkatapos ay naghanda na para lumabas, lahat, magsama-sama, pumunta sa trabaho. Go! Magtrabaho ka na. Naghiyawan ang lahat. Isuot ang eksklusibong trench coat ng orange level na peripheral nobles. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri ng may kasiyahan, Terra na. Noble Dali. Malapit na. Kinuha ni Hong Dali at ng kanyang partido ang spaceship at dumiretso sa bodega ng kumpanya ni Fang Han ayon sa navigation system dito. Walang laman ang buong bodega. Anong nangyayari ngayon? Tumingin si Hong Dali sa paligid at kinumpirma na talagang walang laman ang buong eksena. Kakaibang sinabi niya, this time should be working time, right? How come walang tao? Medyo kakaiba. Oo. Anong nangyayari? Ang lahat ay medyo nalilito karaniwan, ngayon ay hindi isang legal na holiday. Kalimutan mo na. Direktang umakyat si Hong Dali, anyway, natukoy na ni Brother Fang Han ang lock dito para sa akin kahapon. Umakyat ka muna, walang mas maganda. Nakaka-relax, haha. Kung hindi, paano ko masasabi na ito lang ang mabuti para sa taong tamad? Pabayaan mo na lang siya at pumunta ka muna sa sarili mong lungga. Kung ano ang nangyari, mga tanga lang dapat ang bahala. Oo, akyat muna tayo. Pagkatapos ng trabaho, pwede na tayong pumunta sa virtual world at tingnan. Iniisip pa rin ni Tang Moxon ang trial tower pag-uusapan, hindi pa siya lumaban noon, kaya kinakabahan pa rin siya. Umakyat ka sa itaas. Kaya isang grupo ng mga tao ang umakyat. 10:30 ng umaga. Sa plaza sa harap ng kumpanya ni Fang Han. Pinangunahan ni Fang Han ang mahigit 2,000 empleyado ng kumpanya na maghintay ng magalang sa plaza ng kumpanya. Buong 2.5 oras na silang naghihintay ngunit hindi dumating ang mga peripheral nobles na nangakong susuriin ang gawain. Anong nangyayari dito? Hindi kaya may naantala. Okay lang kung mamaya na lang ako dumating, pero natatakot ako na baka may mangyari sa daan. Nakatayo na si Fang Han na pawis na pawis. Malaki ang kanyang ginawang determinasyon bago siya tuluyang naglakas loob na kunin ang kanyang kagamitan sa komunikasyon at gustong magtanong kung ano ang nangyayari. Kagabi nabalitaan ko na ang kanyang kapatid na si Fang Wei ay may kapansanan ng kanyang mga kamay at paa dahil nasaktan niya ang mga maharlika sa galaxy. Hindi nang ahas si Fang Han na maging pabaya sa figure na ito na nauugnay sa mga maharlika sa galaxy. Sa katunayan, kung hindi dahil sa katotohanang hindi pa dumarating ang peripheral nobleman na nangakong darating para sa inspection, natakot si Fang Han na may mangyari sa kanya, at hindi siya maglalakas loob na makipag-ugnayan sa kanya ng madali kahit hanggang sa kamatayan ngunit naghintay lang siya ng kaunti pa. Oo, talagang naglakas loob kang tanungin ang paligid nobles. Anong krimen ang dapat mong gawin? Hello, konektado ang communicator, at tiningnan ni Fang Han ang holographic projection na dumarating at maingat na nagtanong, hindi pa dumarating ang noble peripheral noble. Gusto kong itanong kung may mali. May kinalaman ba sa iyo? Mabagal na sinabi ng figure sa kabilang panig ng tagapagbalita, maghintay ka lang dyan. Oo.
Hindi naglakas loob si Fang Han na magsabi ng marami. Kung tutusin, mahirap pa ring alamin ang kahulugan ng nasa itaas. Maaring pagsubok din ito para sa kanila kung tutusin, kahapon lang nawala ng kamay at paa ang nakababatang kapatid na si Fang Wei. Bagamat siguradong hindi maganda ang relasyon nila ni Fang Wei, ang problema ay natatakot siya na ang nasa itaas ay dahil dito mahirap para sa akin, kaya natural na kailangan kong maging maingat sa lahat ng bagay. Dahil dito, nang patayin na niya ang communicator at magpatuloy sa paghihintay, biglang hinawakan ng taong nandoon ang kanyang baba at bamulong, but speaking of which, it's about time. Wala ka bang natanggap na balita? Hindi, tumanggo si Fang Han at sinabing, wala pa akong natatanggap na balita. Iyan ay kakaiba. Pumayag akong pumunta sa iyong lugar ngayon. Nag-isip sandali ang figure, pagkatapos ay biglang naalala at sinabing, tama. Naalala ko na ang marangal na orange level na peripheral noble ay tila dumating sa bodega, ngunit nakalimutan niya ito. Warehouse. Mag-i-inspeksyon ba ang mga peripheral nobles sa bodega? Biglang pinagpawisan si Fang Han. Nandoon ang kanyang bagong kinikilalang kapatid na si Dali, tama ba? Huwag aksidenteng sakta ng paligid nobles, ito ay magiging lubhang mahirap. Pero parang walang gumagalaw sa bodega ngayon. Ang Noble Orange Level Peripheral Noble ay hindi pa dumarating. Mabilis at magalang na humingi ng tagubilin si Fang Han, kung gayon. Maghihintay ako sa bodega ngayon din. Go, malumanay na kumaway ang figura, tandaan na maging magalang. Ito ang personal na sinabi ni Miss Chenzo, at ayon sa pinakahuling instruksyon na ibinigay, ang West 28th District kung saan matatagpuan ang iyong kumpanya ay itinalaga sa kilalang peripheral noble na iyon, kaya aliwin mo siyang mabuti. Kung gusto mong mapasaya ang Ginoo na ito ang magiging pakinabang mo. Oo, marahas na tumanggo si Fang Han. Ang mga peripheral nobles na ito ay pawang mga matatalinong master, basta't napapasaya nila sila. Natural, magkakaroon ka ng magandang panahon. Maingat na tanong ni Fang Han, hindi ko alam ang pangalan ng maharlikang ito. Malaya ka bang magtanong ng mga pangalan ng mga peripheral nobles? Galit na sinabi ng figura, pumunta ka dali. Oo. Naiintindihan. Marahas na pinunasan ni Fang Han ang kanyang pawis, talagang mahirap itong harapin. Ang orange level na peripheral na aristokrate na ito, na maaaring ituring na isang basalyo, ay gustong pumunta sa bodega ng kanyang kumpanya. Anong nangyayari dito? Sana, hindi pa huli ang lahat. Bamulong si Fang Han, nandyan si Kuya Dali. Huwag mong gawing malungkot ang mga peripheral nobles sa kanyang pagiging tamad. Kailangan mong pumunta doon ng mabilis, at subukang hilingin sa maharlikang iyon na gumala sa harap mo pagdating ng oras. Mabuti iyon, sapat na ito. Pagkatapos ay pumunta sa restaurant ni Brent at ituring ang maharlikang ito ng masarap na pagkain. Hindi ito dapat maging isang malaking problema. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling sinabi ni Fang Han sa mga empleyado sa ibaba, lahat, pumunta ka agad sa gate ng warehouse. Magtipon tayo. Ang pinakabagong balita ay ang peripheral noble ay mag-iinspeksyon sa bodega. Matapos marinig ang mga salita ni Fang Han, ang mga empleyado sa ibaba ay nagulat lahat at nagsimulang magsalita. Anong nangyayari? Bibisita ang peripheral noble sa bodega. May espesyal na libangan ba itong kilalang peripheral noble? Posible. Nabalitaan ko na ang mga peripheral nobles na ito ay nakakagulat na may kakayahan at maraming kakaibang libangan. Hindi raw sila matutulog maliban kung nasa tuktok sila ng bundok araw-araw. Posibleng mahilig akong bumisita sa bodega. Tama, huwag mo nang sabihin, bilasin mo, hindi biro kung huli kang nakarating at galitin ang maharlikang ito. Agad na nagsimulang dumating ang mga tropa, at sila ay dumating kaagad. Sa ilalim ng gusali ng bodega, pinamunuan ni Fang Han ang lahat ng nakatalikod sa bodega. Mahigit sa 2,000 tao ang nakatayo sa 30 maayos na hanay. Si Fang Han ay nakatayo sa harapan, nakaharap sa araw ng hapon, nakatayo ng tuwid. Naghintay pa kami ng kalahating oras, at hindi nagtagal ay bandang 11:00 na ng umaga. Sa wakas, 450 metro ang haba na maliliit na sasakyang pangkalawakan ay dahan-daang bumaba mula sa langit at sa wakas ay huminto sa harap ni Fang Han at ng iba pa. Darating. Tuwang-tuwa si Fang Han at agad na sumigaw, maligayang pagdating sa mga kilalang aristokrate sa paligid na dumating para sa inspection, saludo. Lahat ng empleyado ng kumpanya ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumigaw ng malakas, maligayang pagdating sa mga kilalang aristokrate sa paligid na darating para sa inspection. Malapit na. Bumukas ang pinto ng spaceship, at bumaba mula rito ang 4 na peripheral noble na nakasuot ng pulang windbreaker. Sure enough, they are peripheral nobles. Buti na lang at dumating sila sa tamang oras. Nang makita ni Fang Han ang 4 na taong ito, agad siyang sumaludo sa 45 degree na anggulo at palihim na nagtanong, hindi ba't sinabi nila na sila ay orange level na peripheral nobles? Bakit 4 sa kanila ang dumating? Red level. Ngunit kahit na ano, ito ay tiyak na isang peripheral noble. Hindi maaaring peke ang windbreaker na ito. Si Fang Han ay humakbang pasulong at sinabing, nakilala ni Fang Han ang 4 na matatanda. Oo, sabi ng batang pinuno. Ang lalaki ay si Master Feyon, isang peripheral red level nobleman.
Bahagyang bumantong hininga siya at pagkatapos ay nagtanong, Hongdali, nandito ka ba? Nang marinig niya ang sinabi niya, biglang tumibok ang puso ni Fang Han. Galing ba sa Chong Hongdali ang apat na peripheral nobles na ito? Hindi kaya na-offend ng kanyang makapangyarihang nakababatang kapatid ang ilan sa kanila. Ito ay lubhang mahirap. Sa anumang kaso, ang nakababatang kapatid ni Dali ay nahulog sa kanya. Hindi lang niya kayang asikasuhin ang bagay na ito, ngunit mayroon siyang kahit kaunting lakas. Maingat na nagtanong si Fang Han, nagtataka ako kung nasaan itong Hongdali na binanggit ng Panginoon. Nasaktan mo ba ang aking Panginoon? Hindi niya sinabi kung nandoon siya o wala, pero gusto niyang alamin muna. Kung talagang nasaktan siya, dahil sa kanyang background sa pamilya Fang, maaaring makapagsalita siya ng ilang salita, hindi lamang para masigurado na ligtas si Hongdali, kundi para maprotektahan ang kanyang buhay. Ang tono ni Fang Han ay talagang napakagalang, ngunit si Master Feyon ay sumimangot, kumuha ng guwantes at inilagay sa kanyang kanang kamay, pagkatapos ay tumalikod at sinampal si Fang Han. Ang young Master Feyon ay maaaring maging isang peripheral noble. Ang kanyang lakas ay umabot na sa ikalawang antas ng planeta, at mayroon siyang mahusay na mga prospect sa hinaharap. Maaari rin siyang may ranggo sa top 50 sa mga Red Peripheral Noble member ng Jiang family. Ang sampal na ito ay hindi biro, pangil ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Han ay umaagos pababa sa oras na iyon. Sino ka sa tingin mo? Gaano ka karapat-dapat na magtanong sa akin? Malamig na sinabi ni Feyon, sabihin mo lang sa akin kung nandito si Hongdali. Kabanata 726, Magandang kapatid, magpakailanman. Tinanong ni Feyon si Fang Han, ngunit wala sa iba pang tatlong peripheral noble ang lumapit upang pigilan siya. Tahimik lang silang nanunood ng palabas na may ngiti sa mga labi. Hindi nakakapagtaka. Para basahin ang pinakabago at pinakakumpletong nobela. Alin sa mga peripheral na aristokrata ang hindi pagmamalaki ng langit? Sa kanilang mga mata, ang CEO ng isang ordinaryong kumpanya tulad ni Fang Han ay walang pinagkaiba sa isang langgam. Kung maganda ang mood mo, bibigyan kita ng ngiti. Kung masama ang loob mo, bibigyan kita ng ngiti. Kung sasabihin kong bibigyan kita ng isang mahusay na palo, hanggat hindi kita binubugbog hanggang mamatay, ito ay itinuturing na mahabagin. Paano ko mapapahalagahan ang mood ng ibang tao? Isa pa, pinagplanuhan na nila ito bago sila dumating. Dahil si Hongdali ay isang mahusay na konektadong tao, ito ay halos isang foregone conclusion na siya ay hamanin siya sa hinaharap. Mas mainam na subukan ang kanyang mga kasanayan ngayon upang mapaghandaan siya ng maaga. Pagkatapos ng lahat, kung mayroong normal na kompetisyon, ang pagkakataon na pumili ng 32 sa 512 ay masyadong maliit. Kung magtagumpay siya sa paghamon sa isang miyembrong nasa antas na kahel, direktang mapopromote siya. Si Hongdali ay isang taong may kaugnayan, kaya hindi na kailangang mag-isip ng husto kung ito ay mahirap o madali. Kaya naman, nang dumating sila ngayon, dumating sila upang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Sinabi ng katalinuhan na narito si Hongdali, at tiyak na may kinalaman ito sa Fang Han na ito, ngunit ano? Bilang inferior mortal, magdudulot pa ba ng gulo si Hongdali para sa kanya? Ngunit sa pagkakasabi niyan, mas mabuting ikaw na ang unang gumawa ng operasyon kay Fang Han. Kung talagang ma-provoke si Hongdali na kumilos. Kahit na talagang may kakayahan si Hongdali, maaari siyang makakuha ng tie sa pinakamababang antas na may 4 laban sa isa. Kung tumalikod siya at aalis pagdating ng panahon, ano ang magagawa niya? Naghahanap ng paghihiganti sa inyong 4 mula sa iyong Panginoon. Biruin mo, kung makakagawa siya ng kaiyahiyang bagay, hindi na niya kailangan pang tumambay sa main city ng Shinra. Hindi ko alam. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mata ng isa't isa, alam ni Fang Han na sila ay darating na may masamang intensyon. Handa siyang makipagsapalaran, hindi ko alam kung dumating siya ngayon o hindi. Sa orihinal, si Fang Han at Hongdali ay walang malalim na pagkakaibigan, ngunit gusto lang nila ang isa't isa. Ang isang panig ay isang peripheral noble, at ang isa ay isang kakilala lamang. Sa normal na mga pangyayari, natural na si Fang Han ang magiging unang pagpipilian para pasayahin ang peripheral noble na ito. Ngunit ang problema, si Fang Han ay isang taong lubos na pinahahalagahan ang pagkakaibigan. Binigyan siya ni Hongdali ng isang lihim na libro ng mga pagsasanay, kaya sinubukan ni Fang Han na maghanap ng mga paraan upang makabawi sa pagkakaibigang ito. Ngayon ay tila nasa panganib si Dali. Wala siyang magagawa para ipagkanulo ang kanyang mga kaibigan para sa kaluwalhatian. Anyway, nakababatang kapatid siya ng pamilya Fang. Gaano man kalakas ang mga peripheral nobles, higit sa lahat ay magdaranas lamang sila ng kaunting pisikal na sakit, ngunit tiyak na magiging maayos ang kanilang buhay. Ang kabilang panig. Sina Zuji at Fang Han na nakatayo sa karamihan ay masasabing iisa ang isip. Nang makita ang poster nito, agad niyang sinamantala ang katotohanang walang pumapansin. Matapos umatras ng ilang hakbang at hintay ang tuluyang harangin ng mga tao ang kanyang paningin, mabilis na nakipag-ugnayan si Zuji kay Tang Moxon, Xingxin. Nasaan ka? May darating na gugulo sa iyo. Tumakbo ka. Ang kabilang partido ay may napakalakas na background at hindi maaaring masaktan. Si Fang Brother ay sinusubukan ng kanyang makakaya upang bumili ng oras.
Ang boses ni Tang Moxon ay nanggaling sa tagapagbalita, ha? Wala tayong kinalaman kay Dali, di ba? Sister Zhu Ji, huwag kang mag-alala, maaaring hindi pagkakaunawaan. Bumaba na tayo. Nababalisa, huwag kang bababa. Kung bababa ka, hindi ba't mas magulo pa? Huwag kang mag-alala, ayos lang. Bago pa makapagsalita si Zhu Ji, ibinaba na ni Tang Moxon ang tagapagbalita. Zinkson, anong nangyayari? Humiga si Hong Dali sa kondangan ni Lin Nianwei at nagtanong, narinig kong may sinabi ka tungkol sa gulo, ano ang problema? Sinabi ni Tang Moxon, sinabi ni Sister Zhu Ji na tila may darating na gugulo sa iyo, ngunit pinigilan siya ni Brother Fang Han. Dali, mukhang wala tayong kaaway dito. Tama. Marahil hindi, nag-isip sandali si Hong Dali, si Yin Tianzang ay naging isang mabuting kaibigan sa akin, at may iba pa. WHO. Well, no matter. Umupo si Hong Dali at kinusot ang kanyang mga mata, bumaba na tayo, kayo, tara na at makipaglaro kay Brother Fang Han. Sa harap ng gate ng bodega. Tinatanong kita muli, nandito ba si Hong Dali? Tanong ni Master Feyon kay Fang Han na malamig na nakatayo sa harapan niya. Habang nagtatanong, inabot niya at sinampal ulit. Hindi ko alam. Kinagat lang ni Fang Han ang kanyang mga ngipin. Ano man ang itanong ni Master Ren Feyon, sinabi lang niya, hindi ko alam. Pawis na pawis ang lahat sa buong eksena, at walang nang ahas na gumawa ng tunog. Matigas ang bibig mo. Ngumisi si Feyon, at biglang sinabi sa karamihan ng tao, yung babae dyan, parang may tinatanggap kayo ngayon lang, tama ba? Medyo mahiyain kayo, aniya, inutusan ang mga bantay sa paligid niya, hold on. Ilabas mo siya, Zhu Ji. Naningkit ang mga mata ni Fang Han at malakas na sinabi niya, it's none of her business. Hindi. Ha. Tumawa ng malakas si Feyon. Gusto ko bang humingi ng opinyon mo? Sa pagkakataong ito ay gumamit siya ng tunay na kakayahan, kinuyam ang kanyang kanang kamao at sinuntok ng malakas sa dibdib si Fang Han. Sa isang, boom, lumipad palabas ang buong katawan ni Fang Han, nagbuhos ng hindi mabilang na dugo. Ha! Si Feyon ay orihinal na sumuntok ng napakalakas. Sa lakas ng suntok kanina ay mabali sana kahit ilang tadyang pero hindi niya akalain na ngayon lang ay walang bone fracture. Ang tunog ng pag-click. Hinawakan ni Feyon ang kanyang baba at biglang ngumiti, hey, mukhang natuto ka na rin ng martial arts. Ano ang lakas mo ngayon? Ahem, nahihirapang tumayo si Fang Han. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi niya sa boses, apprentice, 5th level. Hahaha, apprentice sa ikalimang antas. Matapos marinig ang mga salita ni Fang Han, humagalpak ng tawa si Master Feyon at sinabing, apprentice ka na sa ikalimang antas sa ganoong katanda. Oo naman, isang walang kwentang mortal, ang ikalimang antas ng apprentice ay itinuturing na limitasyon, hahaha. Nakikinig sa pangungutya ni Feyon, mariing kinuyam ni Fang Han ang kanyang mga kamao. Namumula ang kanyang mga mata at nagngangalit ang kanyang mga bakal ng ngipin, ngunit sa wakas ay tiniis niya ito. Ang gap, sobrang laki ng gap. Ang kabilang partido ay isang peripheral noble, at walang sinuman sa buong pangunahing lungsod ng Shinra, maliban sa Jiang family at Yin family, ang maaaring magpigil ng mukha. Kahit na ang pamilya Fang ay itinuturing na isang mayamang pamilya, kumpara sa mga maharlikang ito, sila ay marupok tulad ng mga langgam. Hoy, ikaw, ang iyong mga mata ay labis akong nalulumbay. Tinitigan ni Feyon ang mga mata ni Fang Han at ngumisi. Ano, may gusto ka bang gawin sa akin? Binata, nakangiting paalala ni Yitai sa oras na ito. Sabi, ang pagkilos laban sa mga peripheral nobles ay katumbas ng pagsasabuatan. Kahit na ikaw ay mula sa pamilya Fang, natatakot ako na hindi kita mapoprotektahan. Ang Fang Wei na iyon na nanakit kay Master Tianzang kagabi ay may kapansanan ng kanyang mga kamay at paa. Sa palagay ko ay dapat mo pa ring maunawaan ang mga kahihinatnan, tama. Ming, unawain. Saglit na nag-isip si Fang Han, at pagkatapos ay dahan-daang ibinaba ang kanyang nakakuyong na kamao, huwag kang manggahas na salakayin ang mga matatanda. Hahaha. Napakagaling mo. Tawa ng tawa si Feyon, sobrang nasiyahan siya sa performance ni Fang Han. Humakbang siya at sinipa si Fang Han palayo. Nakangiti niyang sabi, masyado kang mapagparaya. Sa totoo lang, kanina pa kita inaabangan. Kahit anong pakikitungo ko sa'yo, ayos lang. Sayang naman, haha. Bumangon si Fang Han mula sa lupa, ang kanyang mga mata ay pula at tahimik. Oo, medyo matigas ang ugali mo. Gusto ko lang ang mga katulad mo. Humalaklak si Feyon at muling naglakad, pero sayang naman. Ginalit mo lang ako, tapos ngayon bad mood na ako. Pero ayon, marami ako. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Nandyan pa ba si Hong Dali? Sinabi yun muli ni Fang Han, hindi ko alam. Kung hindi ka kumain ng toast, kailangan mong uminom bilang parusa. Galit na galit si Feyon. Sa pagkakataong ito ay handa na niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Sa suntok na ito, kahit na hindi mamatay si Fang Han, kailangan niyang mahiga sa kama ng hindi bababa sa kalahating taon. Ngunit sa sandaling ito, ang karamihan ng tao ay biglang nagsimulang kumalma, at pagkatapos ay isang grupo ng mga tao ang dahan-daang lumabas mula sa bodega. Maharlika, makapangyarihan.
Narinig ko noon na parang may naranasan si Brother Fang, pero hindi ko inaasahan na huli na pala ako. Napakalungkot ng mukha ni Hong Dali na halos maluha-luha, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng paggawa nito? Ang mga kahihinatnan. Nang makitang sa wakas ay lumitaw ang tunay na Panginoon, nilingon ni Feyon si Hong Dali at tumawa, hindi ba ang kahihinatnan ay para lang akitin ka? Ano, may gusto kang gawin? Ang pangalan mo ay Hong Dali, tama ba? Ikaw ay isang sambahayan na may koneksyon, at ikaw ay naging isang orange level na noble sa pamamagitan ng mga koneksyon. Alam ko rin na ang iyong background ay maaaring napakahirap. Ikaw ay isang sambahayan ng mga koneksyon, at hindi ka maaaring direktang maging isang orange level na peripheral noble nang walang isang malakas na background. Pagkasabi nito, sinulyapan niya si Hong Dali na nakangiti at sinabing, ano? Napakatapang mo. Malamig ang boses ni Hong Dali, kailangan kong sabihin na bihira akong magalit, ngunit kapag nagagalit ako, nagagalit pa nga ako. Natatakot. At nagtagumpay ka, binabati kita. Diretso siyang naglakad patungo kay Fang Han. Nang marating niya si Fang Han, iniunat ni Hong Dali ang kanyang kamay at nakangiting sinabi. Kapatid na Fang Han, pasensya na sa ginawa kong gulo sa iyo. Ayos lang. Gustong hawakan ng mahigpit ni Fang Han ang kamay ni Hong Dali, ngunit mabilis niyang binawi ang tingin niya sa windbreaker sa katawan ni Hong Dali at bamulong, lumalabas na ang orange level na peripheral noble na binanggit sa itaas ay ikaw talaga Dali. Ako. Paano kita hahayaan na hilahin ako pataas? Kuya Fang, hindi ka ganoong biyenan. Biglang ngumisi si Hong Dali, ang kanyang ngiti ay mas mainit kaysa sa sikat ng araw sa kalangitan, mabubuti kaming magkapatid. Noong una akong dumating, inalagaan mo ako salamat kay Brother Fang Han. Nahanap pa niya ako ng ganoong libreng trabaho. Kahit ano ako, lahat tayo ay mabubuting magkakapatid. Kahit anong oras, lahat tayo ay mabubuting kapatid. Magandang kapatid. Tila hindi na naramdaman ni Fang Han ang sakit sa buong katawan. Niyakap lang niya si Hong Dali ng mahigpit at malakas na sinabi, magandang kapatid. Para sa isang henerasyon, kailangan yan. Sinabi ni Hong Dali na nakangiting tumugon si Dali. Si Tang Moxon, Li Nianwei at iba pa ay nanunood ng may luha sa kanilang mga mata. Bamulong si Tang Moxon, Dali, maaari mong linlangan ang mga tao na umiyak. Marahang pinunasan ni Li Nianwei ang gilid ng kanyang mga mata at nakangiting sinabi, medyo malakas ang hangin ngayon. Pagdating dito, siya ay gumanap bilang Levi's, na naging escort ni Hong Dali, tumingin kay Hong Dali at Fang Han na magkayakap ng mahigpit, at bamulong, kuya, nakahanap na ako ng isang mabuting master. Ang eksenang ito ay orihinal na mainit at masaya, ngunit ito ay palaging may ilang mga tao na gustong sirain ang kapaligiran. Yo, bumalik si Feyon kay Yitai at sa tatlong iba pang red level na peripheral nobles at nanguuyam na sinabi, anong madugong plot, hahaha, nakakatuwa. Tinatawag ang isang mababang antas na mortal bilang kapatid, pag-usapan natin ito. Nahihiya ako para sa iyo. Nagsama-sama ang mga ibon ng isang balahibo, parang alam ko na talagang hindi kayo konektado dito. Kabanata 727 Levi's, nasugatan. Matapos marinig ang mga salita ni Feyon, lahat ay nagngangalit sa galit. Napakasuklam ng lalaking ito. Oo, tama ka, dahan-daang lumingon si Hong Dali, tumingin kay Feyon, at sinabing, wala talaga akong interes na makipag-away sa iyo. He nodded at Levi's as he said, Kuya Wise, ipauubaya ko na sa iyo ang mga talunan na ito. You can beat them as you like. Ako na ang bahala sa kanila kung may problema ka. Salamat, Master, parang nangangati ang buong katawan ni Levi noon, ngunit ngayon ay tumanggaw si Hong Dali, paano siya naging magalang? Siya ay tumawa at lumakad ng dahan-dahan, nakakuyong ang kanyang mga kamao habang siya ay naglalakad, ginagalit ninyo ako ng gusto, at naiisip ko ang ilang napakapuot na mga tao sa nakaraan. Hayaan ang iyong mga subordinate na maglaro. Tumingin si Feyon kay Levi's, nagkatinginan at si Yitai at ang iba pa, at sabay-sabay na tumawa, wala ka man lang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano, kaya hinihiling mong mamatay ang mga nasasakupan mo. Ha, nakakatuwa. Parang burdado talaga itong Hong Dali na unan, ang galing niya. Oo. Itinuro ni Yiti si Levi at nakangiting sinabi, tama lang na atakihin ng mga guard ang peripheral nobles. Hindi mahalaga kung paano tayo lumaban, haha. Hindi mahalaga kung paano tayo mag-away. Nagkibit balikat si Hong Dali, Brother Wise, narinig mo ba iyon? Ito lang naman ang gusto ko. Ngumisi si Levi's, at pagkatapos ay namamaga ang kanyang mga kalamnan, 500%. Ha! Medyo may kakayahan ka. Feyon Yiti dahil ang iba pang apat na tao ay maaaring maging peripheral nobles, hindi sila simpleng mga tao. Ang layunin ng kanilang pagdating ngayon ay upang pasiglahin si Hong Dali na kumilos, ngunit ang mga bagay ay tila iba na ngayon. Si Hong Dali ay hindi gumawa ng aksyon sa kanyang sarili, ngunit nagpadala ng isang subordinate upang umakyat. Parang may kaya talaga itong subordinate na ito. Halika. Nagkatinginan silang apat ni Feyon. Sumugod ng husto. Bilang isang peripheral noble, ang kanyang sariling lakas ay natural na naiiba sa mga ordinaryong gwardya. Bagamat si Feyon at ang iba pa ay nasa ikalawang antas lamang ng mga planeta,
at ang mga bantay sa paligid ng Yin Tianzong ay nasa ikatlong antas ng mga planeta, ang tunay na kapangyarihan ng labanan ng dalawang panig ay ganap na naiiba. Dahil si Fei Yun at ang iba pang apat na tao ay nas-anay na lahat ng mga lihim na pamamaraan. Ang mga lihim ng Kung Fu ay lubos na makakapagpabuti sa iba't ibang katangian ng isang tao, at kasama rin ang mga ito ng iba't ibang mas malalakas na galaw na may mas malawak na combat power amplitudes. Sa madaling salita, bagaman si Fei Yun Yiti at ang iba pang apat ay kasalukuyang nasa ikalawang antas lamang ng planeta. Ngunit nahaharap sila sa mga ordinaryong planetary 4th level guards. Hindi bababa sa maaari itong maging isang kurbatang. Kung mahusay kang maglaro, hindi imposible ang panalo. Ito ang kahalagahan ng mga galaw sa lihim na manual. Nang makitang nagpapatuloy ang laban, lahat ng nasa eksena ay mabilis na umatras, humarap kay Fei Yun at iba pang mga noble sa paligid. Ngunit napakadaling masugatan ng hindi sinasadya. Sa oras na ito, ang mga figure ni Fei Yun at ng iba pang apat na tao ay bumagsak sa kawalan. Parang kanya napapunta sa Levi's. Ang napakalaking momentum ay naging dahilan ng mabilis na pag-ikot ng hangin sa paligid. Ang buong eksena ay sobrang nakakatakot. Ang orihinal na plano ng apat na tao. Para lang bigyan ng babala si Hong Dali, kaya sa sandaling kumilos siya, ginamit niya ang hindi bababa sa 70% ng kanyang lakas. Halatang binalak nilang ibaba ang Levi's ng direkta gamit ang lakas ng kulog. Pagkatapos, gumawa man si Hong Dali o hindi, nakamit nila ang kanilang layunin. Kumilos si Hong Dali upang subukan ang kanyang lalim. Kung hindi ka kikilos, tiyak na hindi ka sapat. Kapag dumating na ang oras para sa pagtatasa ng promosyon, maaari mo siyang hamunin ng buong tapang. Masasabing si Fei Yun at ang iba pang apat na tao ay tumutunog sa hangin. Simula nang dumating sila, planado na ang lahat. Sa promotion assessment, determinado silang apat na makuha ang kota ng 32 orange level na peripheral nobles. Nang makitang papalapit ang apat na tao, hindi nang ahas si Levi's na maging pabaya. Pinrotektahan niya ang kanyang mga vitals at sabay na itinaas ang kanyang kanang kamao at, bang 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 bang, ng 4 na beses, na nakaharap sa apat na taong Fei Yun. Boom, 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 4 na mapurol na tunog ang tumunog, at ang magkabilang panig ay umatras. Kakaiba ang guard na ito. Nagkatinginan muli si Fei Yun at silang apat, sabay na tumango, at lahat sila ay nagpakita ng kanilang tunay na kung fu sa isang iglap. Shuangqi fighting clothes. Sa isang kisap lang ng mata, si Fei Yun Yiti at ang iba pang apat na tao ay natakpan na ng purple na parang gas na armor. Napakaganda ng malagas na armor na iyon. Siyempre, ang aktwal na epekto ay napakaganda din. This time kumikilos na naman siya, at least twice as big as before. Ito ang kapangyarihan ng Kung Fu moves. Maaari nitong dagdagan ang amplitude ng lakas ng labanan ng isang mandirigma ng higit sa 200%. At kung mas mahusay ang pundasyon ng mandirigma, mas mataas ang mga benepisyo. Ang paligid nobles ay ang lahat ng pagmamataas ng langit. Mayroon silang napakatibay na pundasyon. Ngayon natutunan na nila ang mga galaw sa martial arts. Ang hakbang na ito ay agad na naglalagay ng malaking presyon kay Levi's. Ginamit ni Levi's ang 500% ng kanyang lakas ng kalamnan sa sandaling lumitaw siya sa entablado. Kasabay ng halo effect ni Hong Dali, isa na itong napakalaking explosive force. Ang mga damit sa buong katawan niya ay namamaga sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, at siya ay sumugod. Sa sobrang lakas ng hangin at kulog, hinarap nila ang mga kamao ni Fei Yun at ng iba pa, at agad na umatake ng 4 na suntok. Head-on fight pala, suntok-suntok ng walang pagkukunwari. Napakalaki ng lakas ng suntok ng 5 tao. Bago pa umabot sa buo nilang katawan ng mga suntok ay nagdudulot na ng sakit sa kanilang mga buto ang malakas na hangin. Boom, boom, boom. Isang nakakagulat na pagsabog ang tumunog. Ang hangin ay piniga at na-deform sa ilalim ng banggaan ng mga kamao, na bumubuo ng isang silver-white shockwave na kumalat. Ang mga damo sa lupa ay natangay ng malakas na hangin. Napaatras ito sa lakas ng puwersa, na bumubuo ng 5 bangin sa lupa na halos kalahating talampakan ang lalim. Hahaha, sobrang saya. Hindi naman nagulat si Levi's kundi tuwang-tuwa. Natuwa siya at malakas na sinabi, 100%. Habang bumababa ang boses niya, lahat ng kalamnan sa katawan niya ay nagsimulang manginig na parang bulate, at nanginginig ang buong katawan niya. Mas malaki ito kumpara kanina, at pati ang damit na suot niya ay nakaunat na. Oo naman, may 2 strike. Ang 4 na tao sa Fei Yun ay tumingin kay Levi, na mukhang isang demonyong Diyos na bumalik mula sa sinaunang panahon, na may labis na mabangis na mga ngiti sa kanilang mga mukha, at sinabing, mas nakakatuwang makipag-away sa gayong mga tao. Gawin mo. Pagkatapos noon, dahan-daang binuksan ng 4 ang kanilang mga kamay, at sabay-sabay na lumitaw sa kanilang mga kamay ang 8 purple light group, dahan-daang umiikot sa kanilang mga braso. Masayang sinabi ni Fei Yun, ang paglipat na ito ay tinatawag na Zuan Chi Surround. Maaari itong salakayin o ipagtanggol. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung paano ito gagawin. Okay. Ang mga paa ni Levi ay sumipa ng husto sa lupa, na lumikha ng isang malalim na hukay na halos isang talampakan ng lalim, at ang kanyang buong katawan ay tumama kay Fei Yun sa harapan.
Sumigaw ng malakas, kung gayon makikita-kita ngayon. Napakalakas ng suntok ni Levi na naging dahilan ng pag-usad ng hangin sa paligid patungo kay Feyon at sa kanilang apat. Walang alinlangan na kung nalampasan siya ng buong lakas na suntok ni Levi ay nataman siya ng husto. Kinailangan ding samuka ng dugo si Feyon at ang iba pang Zuan Chi Daoyi at malubhang nasugatan. Si Feyon at ang iba ay hindi nang ahas na maging pabaya. Kinokontrol nila ang isang bowl ang bakal upang harapin ang dumadagandong na suntok ni Levi, at pagkatapos ay biglang umiwas upang maiwasan ang pangharap na suntok ni Levi. Boom, boom, boom. Isang sunod-sunod na ingay na nanginginig sa lupa ang tumunog, at apat na misteryosong lobo ang sumabog sa braso ni Levi, na nagpakawala ng bowl ang nakakabasag ng buto at masakit na hangin. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Levi ay naapakan din ni Levi dahil sa malakas na puwersa ng countershock, na lumikha ng isang malaking hukay na may diameter na halos 1 metro. Ang mga slab ng bato sa lupa ay sumayaw ng ligaw sa hangin sa ilalim ng daloy ng hangin na hinihimok ng suntok na ito, at ang graba ay putik na tumalsik sa buong kalangitan. Boom, boom, boom. Napaatras si Levi. Apat na red level na peripheral nobles, na may pinagsamang suntok, ay talagang nagpatamba kay Levi, na noon pa man ay walang talo, mahigit 10 metro ang layo, at may dugong umaagos mula sa sulok ng bibig ni Levi. Si Levi's, nasugatan. No wonder sobrang yabang nila. Ang apat na taong ito ay talagang may kakayahan. Tumingin si Hong Dali kay Feyon at sa apat pa at hinawakan ang kanyang baba, tulad ng inaasahan sa mga peripheral nobles, mukhang mas malakas sila kaysa sa mga third level na planetary guard na iyon. Ito ang mga taong ito ay napakalakas. Kahit na si Fang Han ay hindi kasing lakas ng isang apprentice sa ikalimang antas, mayroon siyang magandang pananaw, Brother Dali, mahirap para sa iyong mga tauhan na manalo. Ang mga taong ito ay hindi madaling salakayin. Tumango si Hong Dali, ngayong masama ang tingin namin, oras na para maglinis. Dali, nag-aral ka na ba ng martial arts? Nang sabihin ni Hong Dali na gusto niyang kumilos, biglang nakaramdam ng kakaiba si Fang Han, ngunit naalala ko na hindi ka interesado sa martial arts. Siyempre hindi mo natutunan ito, nakangiting sabi ni Hong Dali, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ko sila matatalo. Umakyat siya. Habang naglalakad siya, isang mekanikal na tunog ang nagmula sa kanang braso ni Hong Dali. Paglakad niya papunta sa gilid ni Levi, natatakpan na ng bakal ang buong kanang braso niya. Ang mekanikal na banal na damit na espesyal na ginawa ni Lin Chuyin para sa kanya. Dahil papasok na siya sa universo, paanong hindi siya magsusuot ng kasing ganda ng mechanical holy clothes? At malinaw na ang Hong Dali ay isang ganap na high-end na item. High Energy Electric Collider dagdag Energy Amplifying Gem. Noong una niyang sinaliksik ang Energy Amplification Device, pinalubog ni Lin Chuyin ang isang barkong pandigma sa isang shot. Ngayon ang kapangyarihan ni Hong Dali ay tumaas ng higit sa 10 beses kumpara sa dati. Ngayon ang kapangyarihan ni Hong Dali ay tumaas ng higit sa 10 beses kumpara sa dati. Sapat na ang nakita kong labanan, tumingin si Hong Dali kay Feyon at sa iba pa at dahan-daang sinabi, dahil nasaktan mo ang kaibigan ko, paano na lang kita ihatid sa iyong daan? Gumamit ka talaga ng mga teknolohikal na armas. Pagtingin sa kanang braso ni Hong Dali, bahagyang pinaikit ni Feyon ang kanyang mga mata. Kinuha ni Yiti ang isang communicator at sinabi sa malalim na boses, ang paggamit ng mga armas sa isang tunggalian ay isang malubhang krimen, at mawawalan ka ng mga kwalifikasyon ng mga peripheral nobles sa lugar. Susunod, ipapadala ko ang bawat galaw mo sa Peripheral Noble Law Enforcement Team. Hanggat if you dare, the Major General of the Law Enforcement Team on the spot. Next, I will send every move you do to the Peripheral Noble Law Enforcement Team. As long as if you dare, the Major General of the Law Enforcement Team on the spot. Ang kanyang mga salita ay tiyak na hindi nakakaalarma. Malinaw na binanggit ang panuntunang ito noong nabuo ang plano para sa mga peripheral nobles. Sa tunggalian sa pagitan ng mga peripheral nobles, walang teknolohikal na armas ang pinapayagan. Kapag nadiskubre, ang peripheral noble qualifications ay aalisin kaagad. Ang artikulong ito ay upang maiwasan ang mga peripheral nobles mula sa hindi inaasahang mga casualty sa panahon ng tunggalian. Pagkatapos ng lahat, ang pagkatalo sa isang ordinaryong labanan ay maaari lamang ituring na mas mababa sa kasanayan, ngunit ang pagkatalo sa mga teknolohikal na armas ay maaari lamang ituring bilang kahihiyan. Sa makatuwid, ang bawat pangunahing lungsod ay may sariling pangkat na nagpapatupad ng batas ng mga maharlikang galactic, na pinamumunuan ng mga black level na peripheral noble. Kapag nakumpirma na ang ebidensya, darating sila sa loob ng 2 minuto. Ang mga black level na peripheral nobles ay hindi bababa sa planetary level 4 na mga eksperto, at lahat sila ay mga eksperto na nagsanay ng martial arts at martial arts ng level 2 o mas mataas. Hindi man lang siya mas magaling kay Feyon at sa iba pa. Kabanata 728, Kulog, Milyon Ford. Actually after hearing what you said, nakalimutan ko na talaga. Matapos pakinggan ang mga salita ni Yiti, ngumiti si Hong Dali at walang pakialam, sa pagsasalita tungkol dito, ako ay isang peripheral nobleman na nasa labas ng sistema at nasa labas ng mga patakaran.
Ano sa palagay ko? Hindi ito pinaghihigpitan ng mga patakarang ito. Naniniwala ka ba? Ito ay nasa labas ng sistema at hindi sa loob ng mga patakaran. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, ang apat na tao sa Feyon ay agad na nagulat. May mga ganyang tao. Paano kaya ito? Sa totoo lang, mahinahong sabi ni Hong Dali, kung ayaw mong makita ang antas ng maalamat na peripheral nobles, sa tingin mo ba kung nasaktan mo si Brother Fang Han, bibigyan pa ba kita ng oras para gumanap? Subukan mo kami. Hindi mo maaaring nakawin ang manok, ngunit maaari kang magalit sa halip. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, galit na galit si Feyon na halos samuka siya ng dugo. Hong Dali, hindi ko ini-expect na ganyan ka pala kaskimang. Pagtawanan mo si Kuya Fang, sabi ni Hong Dali na nakangisi, nagsimula kang gumawa ng gulo para kay Brother Fang sa sandaling dumating ka. Hindi ba't ang layunin mo ay akitin lamang ako sa pagkilos? Kung hindi, sa mga talento ng iyong mga maharlika sa paligid, paano mo hindi mahulaan na ako ay naririto? Dapat magkamag-anak kami ni Kuya Fang kapag dito kami nagtatrabaho, pero sa oras na pumunta kayo dito ay magsisimula na kayo ng walang pinipili. Gaano kaliwanag ang iyong layunin? Sayang naman. Natatakot akong mabaygo ang iyong plano. Pasensya na po. Isa akong taong hindi madaling magalit. Pero hindi pwede, galit na galit si Dali, kaya sorry lang. Hong Lei, 1,000,000 Ford. Kasama si Hong Dali. Habang nagsasalita siya, ang maliit na puting bola sa kanyang kanang palad ay agad na nag-condense ng napakalaking enerhiya. Ito ay isang nanginginig na kulog na bola na mukhang maganda, ngunit talagang nakakatakot. Ikaw, ang lakas ng loob mong kumilos. Nakita ni Feyon na hindi maganda ang sitwasyon, tumalikod siya at tumakbo palayo. At sakto sa likod ni Yiti ang direksyon ng pagtakas niya, na nakatayo sa tabi niya kanina. Ginamit niya talaga si Yitai bilang kanyang kalasag. Boom! Isang malaking kidlat, kasing kapal ng balde, ang agad na tumama, ganap na nabalot ng bakal sa likod ni Feyon sa isang iglap lang. Paft, lumitaw ang mga asol na mata, at hindi umimik si Yiti. Diretso siyang bumagsak sa lupa. Mataas na enerhiya na electric collision machine. Enerhiya boosting hiyas. Ang isang suntok na may ganoong tindi ay hindi magagapi. Kahit na nakabisado na ni Yiti ang mga sikreto ng mga diskarte, wala pa rin siyang kapangyarihan na labanan ang pag-atake ni Hong Dali. Sa isang iglap, tuluyan na siyang nahimatay. Nasunog ang buo niyang katawan, at may malakas na amoy ng barbecue sa hangin. Sa pagkakataong ito, galit na galit si Hong Dali. Dahil hindi nila tinuring na tao ang mga ordinaryong tao, inatake pa nila si Fang Han. Ang ganitong mga bagay ay ganap na pumukaw sa galit ni Hong Dali. Si Hong Dali ay isang taong mapagtanggol, sobrang protection. Baka wala talagang pakialam si Hong Dali kung magsabi siya ng ilang malamig na salita sa kanya. Gusto nga ni Yin Tianzang na kumilos noon, ngunit ang problema ay nabigo siya. Ito ay higit na usapan lamang at hindi naman talaga nagdulot ng anumang pinsala sa mga kaibigan ni Hong Dali, kaya nagpigil si Hong Dali sa oras na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Nasugatan si Fang Han. Agad silang umibig nang makilala siya, at inalagaan siya ni Fang Han bilang isang nakababatang kapatid, upang maprotektahan ang kanyang sarili. Nasugatan. Mula nang maglakbay sa dimensyong ito, ang mga kaibigan ni Hong Dali ay nasugatan sa pangalawang pagkakataon. Sa puntong ito, ang 4 na taong Feyon ay hinatulan ng kamatayan. Noong huling pagkakataon, ang nakababatang kapatid ni Ling Xiaoyi na si Ling Mufeng ay binugbog sa bilangguan. Bilang resulta, si Yingying ay binugbog ng 12-dosenang mga tao at binugbog sa isang vegetative state sa lugar. At sa oras na ito ngayon, sa gitna ng Galactic Alliance, kung saan ang mga hierarchy ay mahigpit at ang buhay ng tao ay wala, si Hong Dali ay muling nagalit. Ikaw, ang lakas ng loob mong gumawa ng isang bagay. Nang makitang ganap na binaliwala ni Hong Dali ang mga alituntunin na dapat sundin ng mga peripheral nobles, talagang nataranta ang natitirang 3 tao. Kadalasan sila ay mayabang at nangingibabaw sa harap ng mga ordinaryong tao, dahil sila ay mga marangal na peripheral nobles. Ang mga ordinaryong tao ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa kanila. Pero ngayon, hindi nila inaasahan na makakatagpo sila ng isang taong walang pag-aalinlangan sa kanila. Mayabang sila, at mas mayabang pa si Hong Dali. Papatayin kita, anong magagawa mo sa akin? Mga maharlika sa paligid. Si Yin Tianzang, isang galactic noble, ay laging lumalaban kung kailan niya gusto. Bakit napaka-inutil mo? Magulat sa pangkat na nagpapatupad ng batas ng mabilis. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, ang 2 pang tao ay agad na tumakbo palayo sa 2 direksyon. Hanggat pumasok ka sa spacecraft, ligtas ka. At habang tumatakas sila, nagpapadala rin sila ng mga mensahe sa law enforcement team. Pagkaraan ng 2 minuto, nang dumating ang pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas, gaano man ka-arrogant si Hong Dali, tiyak na mamamatay siya. Magulat. Sa kasamaang palad, gaano man sila kabilis, hindi sila kasing bilis ng kidlat ng Hong Dali. Kulog, Milyong Ford. Isa pang galaw ng Thunder, Million Ford. Muling kumislap ang malaking kulog na kasing kapal ng balde. Sa pamamagitan ng boom, ang pangalawang red level peripheral noble ay bumagsak ng diretso, at nagkaroon ng buga ng usok.
Hindi. Ang natitirang Feyon at isa pang red-level peripheral nobleman ay desperadong tumakbo palayo. Ngayon ay nakaharap kay Hong Dali, nilinaw nilang dalawa na wala silang kapangyarihang lumaban at maaari lamang tumakbo para sa kanilang buhay. Walang paraan sa paligid nito. Ang malaking matipunong lalaki sa tabi ni Hong Dali ay hinding-hindi matatalo sa isang laban. Kaysa itong baliw na lumampas sa rules of the system at wala man lang pakialam sa law enforcement team, sinong makakatiis? Ngunit paano siya makakatakas ng mas mabilis kaysa kay Hong Dali? May isa pang, Sheila, na tunog, at ang ikatlong tao ay nahulog sa lupa. Nang dumating ang huling natitirang Feyon, nakitang huli na ang lahat para pumasok sa spacecraft, tumakbo talaga siya patungo sa kalye sa labas ng kumpanya. Ang mga lansangan ay puno ng mga ordinaryong pedestrian. Kapag naabot mo na ang karamihan, mas madaling makatakas o magtago. Gusto mong tumakbo. Isang nanginginig na boses ang narinig. Ang buong katawan ni Hong Dali ay nakabalot sa isang layer ng steel armor, mechanical holy clothes, at fully armed. Boom! Ang malalakas na agos ng hangin ay lumabas mula sa kanyang mga kamay at paa, at mabilis na lumipad si Hong Dali. Ang mekanikal na banal na balabal na ito ay hindi makakalipad noong ito ay nasa lupa, ngunit sa mataas na enerhiya na electric collider at sapat na lakas, ang paglipad ay hindi na isang problema. Ano? Lumingon si Feyon at nakita si Hong Dali na tumataas sa ere. Nagulat siya, kaya niya talagang lumipad. Sa pagkakataong ito siya ay nasa problema. Kayong mga hindi mahipo, umalis kayo. Sabik na sabik si Fei Yunqing kaya tumakbo siya diretso sa karamihan na parang langaw na walang ulo. Napakalakas niya dahil nag-practice siya ng martial arts sa ikalawang antas ng planeta. Talamak siyang tumatakbo, at ang mga naglalakad sa kalsada ay biglang nahulog sa kanilang mga likod. Tulong! Maraming pedestrian ang natamba at bumagsak sa lupa na may dugong ulo at hiyawan mula sa kung saan-saan. Dalawang maharlika sa paligid ang nag-aaway, lahat, umalis ka. Mag-ingat ka, huwag kang pumunta doon. Delikado. Tumayo ka, tumabi ka kaagad, huwag kang hamarang sa daan nila. Nay! Wow! 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 Natatakot ako. Sa sobrang takot ng lahat ay hindi man lang sila naglakas loob na gumalaw. Ang buong kalye ay biglang nahulog sa lupa. Yan ang mga peripheral nobles. Naglalaban ang mga peripheral nobles, paanong ang mga ordinaryong tao na tulad nila ay maglalakas loob na gumawa ng anumang hakbang? Samandal sa dingding at maglupusay sa dingding. Ito ang iyong pinakamahusay na pagsisikap. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong normal para sa gayong antas ng kompetisyon na magdala ng sakuna sa lawa. Untouchables, karangalan ko na ayalay ang iyong buhay sa aking marangal, hahaha. Tumakbo si Feyon, hinablot ang mga tao at tinungo sila. Inihagis ito ng malaking puwersa mula sa langit sa direksyon. Bilang pangalawang order na planeta, gaano siya kalakas? Ang mga taong itinapon ay tumama kay Hong Dali na parang mga kanyan. Kapag nataman nila siya, mabalian man lang sila. Kung sila ay nahulog muli, tiyak na hindi sila makakaligtas. Damn it! Nakakuyom ng gusto ang mga kamao ni Hong Dali na halos asol ang mga ito. Nahuli niya ang lahat ng dumaraan na itinapon sa langit. Ang isa o dalawa ay ayos lang, ngunit kapag mas maraming tao, ang mga mekanikal na banal na damit ay hindi makayanan ang ganoong kataas na kargada. Ang bigat ay umindayog at bumagsak sa lupa sa isang putok. Hahaha! Hindi ka pwedeng lumipad this time, di ba? Tumawa ng malakas si Feyon. Sa proseso ng pagtakbo, nakita niya ang isang pares ng mga ina na nakakapit sa dingding. Biglang sumili ang isang malupit na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang bilis niya. Mabilis siyang sumugod sa isang iglap at hinawakan ang bata sa kanyang mga kamay. Baby, ibalik mo sa akin ang baby ko. Nang makita ang sanggol na inaagaw, ang babae ay nagpakalakas ng loob, sumugod at lumuhad kay Feyon, marangal na Panginoon, libutin mo ang sanggol. Iligtas mo ang sanggol. Siya ay isang taong gulang pa lamang, isang taong gulang pa lamang. Namutla sa takot ang mukha ng ginang, at lumuhad siya sa lupa at yumuko. Iligtas mo ang sanggol, iligtas mo ang sanggol. Ang bata ay umiyak sa takot, at ang tunog ay umalingaw sa buong kalye. Nay! Nay! Natatakot ako. Wow 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 wow. Hahaha, isang karangalan para sa isang cute na batang lalaki na ayalay ang kanyang buhay sa aking marangal. Feyon the laughing, sinipa niya ang babae 7 o 8 metro ang layo. Nagsuka ng dugo ang ginang habang nasa langit. Pagkatapos bumagsak sa lupa, gamulong siya ng 4 o 5 beses. Punit-punit ang kanyang damit at patuloy na umaagos ang dugo. Sa sobrang takot ng sanggol ay nakalimutan pa niyang umiyak, Mommy, Mommy. Feyon, papatayin kita. Halos pumutok ang kamao ni Hong Dali at sumugod siya kay Feyon. Ha, patayin mo ako. Sabi ni Feyon na may mabangis na mukha, depende kung may kakayahan ka. Haha. Pagkasabi niya nito ay bigla niyang hinagis ang bata patungo kay Hong Dali. Gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan? Ang isang taong gulang na sanggol ay tumimbang lamang ng 12 kilo. Sa sandaling ihagis niya ito, diretso itong lumipad patungo sa Hong Dali na parang kanyan.
Ang maliit na sanggol ay nasa himpapawid at sa sobrang takot ay nakalimutan niyang sabihin ang anuman at hindi na makaiyak. Basta may banggaan at konting mishandlang, paputok ang utak. Feyon, hintayin mo ako. Sa desperasyon, biglang umikot si Hong Dali sa ere at umiwas sa daan ng sanggol. Pagkatapos ang mekanikal na banal na balabal ay isinaaktibo ng buong lakas at hinabol ang sanggol sa parehong direksyon. Sa ganitong paraan, masisiguro ng parehong direksyon at katahimikan na hindi mamamatay ang bata. Hahaha, alam kong gagawin mo ito, katawa-tawang kabaitan ng babae, haha. Inihagis ni Feyon ang sanggol, tumawa ng 2 beses pa, at pagkatapos ay sumugod sa isang malaking shopping mall sa isang iglap. Kabanata 729 na katarungan. Okay ang bata. Niyakap ni Hong Dali ang bata, dahan-daang ibinaba sa lupa, iniabot ang bata sa mga sibilyan sa paligid niya, pagkatapos ay sumugod sa babaeng sinipa, at nagtanong, Tita, are you okay? Anak, nasaan ang anak ko? Puno ng dugo ang mukha ng babae, ngunit nang makita niya si Hong Dali, ang una niyang sinabi ay ang kanyang anak, anak ko. Ang iyong pamilya maayos ang sanggol, pag-alaw ni Hong Dali sa kanya, nahuli ko na siya, at papalapit na siya. Sa puntong ito, mabilis na itinuro ni Hong Dali ang mga taong nakapaligid sa kanya, lahat, mangyaring dalhin muna ang mga nasugatan sa ospital. Magmadali. Ito ay magiging banta sa buhay. Ito, nang makita itong orange level na peripheral nobleman na natatakpan ng steel armor ay talagang ibinaba ang kalaban at tumalikod para iligtas ang mga sugatan, lahat ng tao sa paligid niya ay nagulat muna, at pagkatapos ay tuwang-tuwa. Sinimulan nilang iligtas ang mga sugatan. Maraming tao ang lumuhad kay Hong Dali, salamat, mahal na Panginoon, sa pagliligtas sa iyong buhay. Salamat, mahal na Panginoon, sa pagliligtas sa iyong buhay. Bilasan mo. Malakas na sumigaw si Hong Dali, dalhin ang sugatan tayo at lumayo rito. Okay. Dahil sa mas maraming tao at mas malakas, dinampot ng lahat ang mga sugatan at mabilis na umalis. Feyon, papatayin kita. Matapos ayusin ang mga nakapaligid na sibilyan, halos pumutok ang kamao ni Hong Dali habang dumiretso siya sa shopping mall. Dati, buong araw siyang masayang tumatawa at nagbibiruan, walang pakialam, ngunit ngayon, mabilis niyang napagtanto na sa universo, iba ito sa lupa. Sa universo, ang teknolohikal na antas ay mas mataas, ngunit ang panlipunang hierarchy ay mas mahigpit din. Sibilyan. Mga maharlika sa paligid. Galactic nobles. Patong-patong. Masyadong seryoso ang pagsupil sa klase. Pinigilan ng mga maharlika ang mga karaniwang tao, at ang mga karaniwang tao ay hindi man lang nang ahas na lumaban. Kung hindi, kapag ang maharlika ay nasaktan, ang mga kahihinatnan ay magiging lubhang seryoso. Kaya eto, kung wala kang lakas, mahirap protektahan ang iyong mga kaibigan sa paligid mo. Ang shopping mall na pinasukan ni Feyon ay isang higanteng gusali na humigit kumulang 100 metro ang taas, na sumasaklaw sa isang lugar na hindi bababa sa 120,000 square meters. Ito ay itinuturing na pinakamalaking gusali sa kapitbahayan. Ngunit pagkatapos pumasok dito si Feyon, nagsimula na talaga siyang magsunog. Ha. Dahil napakabait nitong si Hong Dali sa isang babae, siguradong magiging kahinaan mo ang ganyang kahinaan, hahaha. Tumawa ng malakas si Feyon. Napakalakas niya kaya hindi siya nagdalawang isip na mag-apoy. Mayroong maraming mga nasusunog na sangkap tulad ng langis sa mga shopping mall. Sandali lang. Nagliyab ang buong shopping building, at kahit ang mga fire sprinkler ay hindi napigilan ang malaking apoy. Lalong lumakas ang apoy. Umuungol ang makapal na usok. Nasusunog. Lahat, tumakas. Tulong. Mommy. Wow. Dabaw. Mag-ingat. Ha. Tumawa ng malakas si Feyon at malakas na sinabi, matakot. Tumakas. Matakot. Kung mas natatakot ka, mas magagalit si Hong Dali. Gumagamit siya ng mga teknolohikal na sandata. Hanggat pinapatay ko siya sa lugar, pagkatapos ay maaari akong direktang ma-promote sa orange level peripheral noble. Mas maraming resources. Mas maraming benepisyo. Habang naglalakad, nagpaputok ng apoy sa lahat ng paraan, ibinuko ni Feyon ang kanyang mga braso at tumawa, mga kaibig-ibig na hindi mahipo, mula ngayon, ikaw ay ako. Napakagandang kumpe ng kanyan. Boom! Sa isang malakas na ingay, binasag ni Hong Dali ang dingding ng gusali at sumugod. Pagpasok pa lang niya ay iniligtas muna niya ang mga sugatang ordinaryong tao at inilipat silang lahat sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ay naglakad siya papasok ng hakbang-hakbang, hinahanap ang nagpasimulan ng lahat, si Feyon. Hahaha. Hong Dali, hinahanap mo ba ako? Ang boses ni Feyon ay nanggaling sa malayong itaas, nandito ako, sa itaas mo, oo, tama, 15 palapag, halika rito. Halika rito, haha. Feyon. Sinabi ni Hong Dali sa malalim na boses na hakbang-hakbang, patayin mo ako. Ha, bakit gusto mo akong patayin? Ang boses niyon ay tumawa at sinabing, para lang sa mga hindi mahahawakang ito. Katawa-tawa. Ha. Kaming mga peripheral noble ay kailangang lumaban sa daan-daang milyong tao upang maging kwalipikado para sa pagtatasa.
Pagkatapos lamang talunin ang hindi mabilang na mga tao maaari tayong opisyal na maging isang marangal na peripheral noble. Paano maihahambing ang mga hindi nababalot na ito sa mga maharlikang tulad natin? Ang 100 milyong ordinaryong tao ay hindi kasing gargle ng isang peripheral noble. At ikaw, isang peripheral noble, umasa ka lang sa iyong mga koneksyon. Paano mauunawaan ng mga maharlika ang paghihirap nating unti-unting umakyat? Hakbang-hakbang na naglakad si Hong Dali at mabilis na nakarating sa gitna ng ika-15 palapag ng malaking shopping mall na ito, habang si Feiyun, nariyan. Daan-daang tao ang nakapaligid sa kanya, na lahat ay kanyang mga hostage. Sa kanyang mga salita, ito ang kanyang kaibig-ibig na kumpe ng kanyan. Dahil lang dito, tumingin si Hong Dali kay Feiyun na nakatayo sa harap niya at sinabing dahan-dahan, maaari mong baliwalain ang buhay at kamatayan ng mga ordinaryong taong ito at gawin ang anumang gusto mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan? Huwag pansinin ang buhay at kamatayan. Ngumisi si Feiyun, oo, sa aking paningin, ang mga ordinaryong tao na ito ay hindi gaanong mahalaga tulad ng mga langgam. Nabubuhay sila sa pangkaraniwan araw-araw at natutulog pagkatapos kumain. Ipagpapatuloy ko lang ang cycle na ito. Dahil lang sa kabaitan na gusto mo silang makalaya sa lalong madaling panahon. Itinuro ni Feiyun si Hong Dali, gusto mong maging mensahero ng hustisya. Nakasuot ka ng kapareho namin ng mga damit at may kaparehong katayuan sa amin, isang peripheral noble. Isa ka ring peripheral noble. Kaya mo, ngunit malinaw naman, maaaring wala ka ng ganitong pagkakataon. Talaga, tumingin si Hong Dali sa mga mata ni Feiyun, ginawa mo ito dati kay Brother Wise. Hindi ko pa nagagamit ang buong lakas ko. Mas malakas ka nga sa 3. Parang kanina mo pa itinatago ang lakas mo, di ba? Hahaha, ang ganda ng utak mo. Ngumiti si Feiyun at sinabing, oo, itinago ko ang aking lakas at ginawa silang pabaya, para pagdating ng pagsubok sa pag-promote, mas madali akong manalo. Ngunit magsalita tungkol dito, kailangan ko talagang magpasalamat, pinatay mo sila, hinabol niya ako muli dito, at ngayon ay nasa ayos na ang lahat. Gumamit ka ng mga teknolohikal na armas para pumatay ng mga peripheral nobles. Ito ang unang krimen. Ang sanhi ng malaking bilang ng mga sibilyan na namatay at nasugatan ay ang pangalawang krimen. Sa dalawang krimen na ito, ano ang magagawa mo kahit na magkamag-anak ka? Maaari ka naming patayin sa lugar. At, sa puntong ito, tuwang-tuwang sinabi ni Feiyun, hanggat mamatay ka, magiging dakilang bayani ako at direktang mapopromote sa orange level na peripheral nobles. Lahat ng mayroon ka ay akin. Oo. At pagdating ng panahong iyon, magiging dakilang bayani rin ako. Ha. Tunay ngang napakalakas ng iyong mga kalkulasyon, ngunit, bahagyang pinaikit ni Hong Dali ang kanyang mga mata, hindi mo ba naisip? Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti? Wala ka bang salitang hustisya sa iyong puso? Natigilan si Feiyun at biglang tumawa. Tawa siya ng tawa kaya tinakpan pa niya ang tiyan niya sabay tawa, hustisya. Kailangan mo pa bang itanong? Kasi, ang panalo lang. Hahaha. Nakakita ka na ba ng mananalo na nagsasabi na kontrabida ba siya? Kaya nga sabi ko, basta papatayin kita, kakatawanin ko ang hustisya. Basta ang sabi ko, ikaw ang pumatay sa akin. Hahaha. Iyan ay makatuwiran, tumanggo si Hong Dali, mukhang gusto kong maging isang matuwid na tao. Natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. He said with a ferocious smile, iba ako sa mga idiot na yan. 40% lang ng totoong lakas ko ginamit ko dati. Hahaha. Tawa ng tawa, biglang gumalaw si Feiyun. Hindi niya direktang inatake si Hong Dali, ngunit dahan-daang lumakad patungo sa isang bihag, iniunat ang kanyang kamay upang iangat ang bihag, at sinabi kay Hong Dali, may pakialam ka sa buhay nila, hindi ba? Napakasimpleng bagay. Ang bihag ay lubhang nakipaglaban para sa awa, na may luha at uhog na umaagos sa kanyang mukha, umiiyak, maharlikang tao, mangyaring iligtas ang aking buhay. Napakalaking karangalan ang maging kanyan kumpay. Sinabi niya, ang bihag ay itinapon sa nagniningas na apoy. Napakawalang galang mo sa buhay ng tao. Sumabog ang anit ni Hong Dali. Pinaandar niya ang kanyang mekanikal na banal na damit at sumugod pasulong upang pigilan ang bihag. Hahaha. So ano? Tumawa ng malakas si Feiyun, ako ay isang peripheral noble, isang kilalang peripheral noble. Karangalan nila na maaari silang mamatay para sa akin, hahaha. Isa pang tao ang itinapon. Ang pangatlong tao. Ang pang-apat na tao. Ang mahalagang buhay ng tao ay itinapon niya na parang bola. Nagngangalit si Hong Dali sa galit, ngunit nailigtas lamang niya ang mga bihag. Oo, parang mas mabait kaysa sa inaakala ko, gulat na sabi ni Feiyun, naligtas silang lahat, kaya sa pagkakataong ito, magsaya tayo, hehe. Naglakad siya patungo sa isang pares ng sa harap ng nanginginig na mag-asawa na mahigpit na nagyakapan sa isa't isa, dahan-dahan niyang sinabi, tingnan mo, anong mapagmahal na mag-asawa. Ngunit talagang nakakaantig sila. Mahigpit na niyakap ng mag-asawa ang isa't isa at nanginginig ang buong katawan. Hindi naglakas loob na itaas ang kanyang ulo, ang lalaki ay nagmakaawa ng gusto, marangal na Panginoon, maharlikang Panginoon, mangyaring iligtas kami, iligtas mo kami.
Siya ay buntis pa lamang, wala pang 3 buwang gulang. Ang babae ay naglakas loob lamang na umiyak ng mahina, kahit siya ay natatakot na ang pag-iyak ng malakas ay magagalit kay Feyon. 3 months. Haha, mortal, so what if 3 months is enough? After birth, hindi ka pa rin ba bitch? Natawa si Feyon at sinabing, pero okay lang, medyo exciting, sabi niya sinipa niya ang lalaki at itinaas ang buong katawan ng babae. Maya-maya ay naglakad siya patungo sa hagdan sa gilid. May elevator na walang guardrail sa labas. Inunat ni Feyon ang kanyang kamay. Ang katawan ng babae ay sinuspinde sa labas. Sa ibaba, may puwang na 70 o 80 metro ang taas. Kung gayon, Hongdali, hehe, nakangiting sabi ni Feyon, sa sandaling bumitaw ako, matutamba siya at hahampasin siya na parang meat pie. Kaya, ililigtas mo ba siya, ililigtas, o ililigtas? Feyon, ang lakas ng loob mo. Kinagat ni Hongdali ang kanyang mga ngipin, kung maglakas loob kang bumitaw, papatayin kita mula sa langit hanggang sa lupa. Hahaha. Anong kahangahangang pahayag? Sabi ni Feyon. With that, nag-exercise talaga siya ng force gamit ang isang kamay niya at agad na inihagi sa ere ang buong katawan ng babae. Sa susunod na kabanata, sinisimulan ni Dali na bubugbugin ang mga tao. Mangyaring bigyan ako ng 1 buwan ng pass. Chapter 730, dumadagandong ang puso ko. Nasusunog ang mga kamay ko. Ang babae ay natulala, sumasayaw na walang laman ang mga kamay, at pagkatapos ay bumagsak ng diretsyo. Hindi. Saglit na natigilan ang kanyang kasama, pagkatapos ay sumugod na parang baliw, pilit na sinusubukang iligtas siya. Sumugod siya sa rehas at iniunat ang kamay para sunggaban ang babae, ngunit paano niya ito maaabot? Diretsyong nahulog ang babae. Ngunit sa loob ng 0.5 segundo, tumalon din ang lalaki. At, lahat ng iba pang mga hostage ay natigilan din. Ang taas dito ay 70 o 80 metro. Imposibleng mabuhay ang mga ordinaryong tao kung mahulog sila. Buong lakas na sumugod si Hongdali, ngunit nang sumugod siya, isang malupit na pagngisi ang biglang lumitaw sa gilid ng bibig ni Feyon. Sirang puso. Sa isang haplos, biglang sumulpot si Feyon sa likod ni Hongdali. Ang kanyang kanang kamao ay nakakuyom, at ang misteryosong enerhiya sa paligid ng kanyang kamao ay natipon. Tinutukan niya ang likod ni Hongdali. Sa posisyon ng puso, sumuntok. Boom! Sa isang malakas na ingay na nanginginig sa lupa, lumipad ang buong katawan ni Hongdali, lumipad ng diretsyo ng higit sa 30 metro. Ang boom, 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 ay nagpabagsak ng hindi mabilang na mga hadlang sa daan, na nagsaboy ng alikabok sa buong lupa. Hahaha. Ang bait ng babae, ang bait naman ng babae. Tumawa ng malakas si Feyon at naglakad pasulong, habang naglalakad, nakakatawang awa. Sila ay isang grupo lamang ng mga hindi mahipo, ngunit upang mailigtas sila, hinayaan nilang malantad ang kanilang mga sarili. Nakakaawa itong nasa ilalim ng kutsilyo ng Verdugo. Sa tingin mo ba hinahawakan ko itong mga hostage para lang asarin ka? Lumakad si Feyon para tumayo ng 10 metro sa harap ni Hongdali na nakahandusay sa lupa, at buong pagmamalaking sinabi ni Feyon, alam ko na talaga na ililigtas mo ang mga tao, at ginawa mo ang eksaktong naisip ko. Kung magliligtas ka ng napakaraming tao, magiging manhid ang iyong isip, magiging mabagal ang iyong reaksyon, at madidistract ang iyong atensyon. Ito na ang oras para pumatay. Pinakamagandang oras mo. Sure enough, everything is as I expected, you are really ridiculous, haha. As a noble peripheral noble, why would I waste time with you here? Solusyon na ang lahat. Ang heartbreaking technique ko kayang tumagos sa katawan at umabot sa puso. Sayang naman. The messenger of justice. Hahaha. Sinabi ito. Tumawa ng malakas, sugo ng katarungan. Ano ang katarungan? Ano ang kasamaan? Patay ka. Nakaligtas ako. Gumamit ka ng mga teknolohikal na armas para pumatay ng 3 peripheral noble. Pumatay ng napakaraming sibilyan. Ginawa mo ito. Ang gulo dito. May mga bangkay kung saan-saan, at isang batang mag-asawang nabuntis lang ang tumalon sa kanilang kamatayan. Kasalanan mo ang lahat, hahaha. Maghintay hanggang makalabas ako, at ako ang magiging mamamatay tao na bayani. Pupurihin ako, gagamitin muli, at ipupromote. At isa ka lang mahirap na tao na nawala ang lahat, hahaha. Okay, biglang gumalaw si Hongdali. Pagkatapos ay nahihirapan siyang umakyat, tunay ngang napakalakas ng mga kalkulasyon mo. Marahan niyang pinunasan ang mga sulok ng kanyang bibig, pero, sa tingin mo ba madali akong mamatay? Oo, makapangyarihan sa aking sigla, o sa madaling salita, magandang baluti, kaya ko pa ring tumayo sa kabila ng aking wasak na puso. Bahagyang nagulat si Feyon, at pagkatapos ay biglang ngumiti, pero ano? Kahit kaya mo pang tumayo, tapos ka na. Katapusan na ng lakas ko, kaya paano kung tutukan ko ang ulo mo sa pagkakataong ito at muli kitang matamaan? Agad siyang umiwas at narating ang kanang bahagi ni Hongdali. Biglang umubo ang kanyang buong kanang braso, at lumitaw ang mga ugat sa kanyang kamao. Napapaligiran ng misteryosong enerhiya, muli niyang sinuntok si Hongdali sa ulo. Heartbroken. Napakabilis ng kanyang mga galaw.
Oo naman, dahil determinado siyang sumulong, si Feyon ang may kabisera. Sa kanyang kasalukuyang bilis, kung mapupunta siya sa mga normal na pamantayan, hindi bababa sa 70% sigurado siyang mapopromote sa orange level peripheral nobles. Napakatotoo ng hit na ito na tiyak na madudurog nito ang ulo ng isang tao sa isang meat pie, at ang ulo ng tigre ay maaaring mabali sa isang adult na painting. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makitang nasa harapan na niya ang kanyang kamao, talagang kumulo ang mga sulok ng bibig ni Hong Dali. Tumatawa si Hong Dali. Boom! Isang malakas na ingay ang tumunog, at ang isang shockwave ay kumalat ng paalang, at ang nakapalibot na apoy ay hinaypan palabas. Ayon sa sentido komun, ang ulo ni Hong Dali ay dapat na mabali sa pagkakataong ito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Feyon ang lumipad palabas. Ito marahil ang unang pagkakataon mula nang siya ay pinangalan ng Feyon na naramdaman niya ang pakiramdam ng paglipad. Ang buong kanang braso ni Feyon ay mulata, at ang kanyang kamao ay puno ng dugo. Alibughang mga kasanayan sa proteksyon ng katawan, pagpapatigas ng kalamnan. Bilang isang alibughang may malaking alibughang sistema, ang paglambot ng kalamnan at pagtigas ng kalamnan ni Hong Dali ay napakalakas. Naramdaman ang krisis noon, ang buong katawan ni Hong Dali ay naging mas matigas pa sa bakal. Ang suntok ni Feyon ay walang pinagkaiba sa pagtama ng isang solidong piraso ng bakal. Alam ng sinumang nag-aral ng pisika na kumikilos ang mga puwersa sa isa't isa. Gaano man kalakas ang suntok ni Feyon, ang kanyang kamao ay malubhang nasugatan. Ang kanyang buong kanang braso ay nabasag, walang kahit isang buo na buto. Paano ito posible? Paano ito posible? Napakasakit ng ilong ni Feyon kaya umaagos ang uhog niya palabas. Tumingin siya kay Hong Dali na may nakakatakot na mukha, hindi ka ba kamag-anak? Hindi ka ba gumamit ng mga teknolohikal na armas upang ipagtanggol ang iyong sarili noon? Paanong hindi? Ano ang nangyari? Paano ito magiging okay? Sinabi ko na noon, dahan-daang lumingon si Hong Dali. Sa pagkakataong ito, hindi naman siya mukhang tinamaan ng malakas noon. Dahan-daang sinabi ni Hong Dali, ako ang magiging matuwid na partido. Kung hindi, paano mo maiiwan ang mga bihag? Kawawang mag-asawa lang iyon. Naglakad siya patungo kay Feyon ng hakbang-hakbang, anong mga hindi naaapektuhan, kung ano ang halaga ng buhay ng ibang tao. Walang kwenta. Kalokohan yan. Ang lahat ng buhay ay mahalaga. Hindi tayo nilikha ng universo para mag-away at magpatayan. Bakit? Bakit hindi tayo mamuhay ng payapa? Ang kapangyarihan na mayroon tayo ay hindi para sa pagpatay ng mga tao. Huwag kang pumunta dito. Huwag kang pumunta dito. Napaatras si Feyon sa takot habang nakatingin kay Hong Dali na may galit na galit sa kanyang mukha. Natakot talaga siya. Kahit nasa pinakamalakas na suntok, ayos lang si Hong Dali, pero nabasag ang buong kanang braso niya. Sa tingin mo ba ay pakakawalan kita? Naglakad si Hong Dali patungo kay Feyon ng hakbang-hakbang. Hostage, may hostage pa ako, ang kabutihang loob ni Hong Dali bilang isang babae. Hindi malay ni Feyon na tumingin sa hostage side, ngunit sa ganitong tingin, bigla siyang nawala ng malay. Yung mga hostage, nawala yung mga hostages. Paano ito mangyayari? Umalis ka na sa hostage range, sabay-sabay na hakbang si Hong Dali, bawat hakbang ay tila tumapak sa puso ni Feyon. Si Feyon ay pawis na parang ulan. Sa oras na ito, ang kanyang kanang braso ay ganap na nabasag. Ang sakit sa buto ay nakakaapekto sa kanyang mga ugat. Nawalan siya ng balanse at hindi man lang magamit ang kanyang kakayahan sa katawan. Sa tuwing gumagalaw siya, nakakaramdam siya ng matinding sakit. Sa tingin mo bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Walang alam si Hong Dali tungkol sa pagkawala ng mga hostage. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Feyon, para sa mga inosenteng tao. Kaya, ang nakapalibot na apoy ay nagniningas, si Hong Dali ay lumakad sa liwanag ng apoy, at lumakad sa makapal na usok. Habang naglalakad, dahan-dahan niyang kinuyam ang kanang kamao, kinuyam ang mga ugat at hinihigpitan ang mga kalamnan. Elemental Affinity. Elemental Shock. Ang lahat ng mga katangian ay 100. Ang lahat ng mga katangian ay 200. Ang lahat ng mga katangian ay 300. Ang lahat ng mga katangian ay 500. Ang lahat ng mga katangian ay 800. Nagsisimulang mag-apoy ang kamao, napapaligiran ng apoy. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Natigilan si Feyon. Takot na takot siya kaya wala na siyang lakas ng loob na lumaban. Sino itong binata? Paano niya magagamit ang apoy? Paano siya nagkaroon ng ganoon kalakas na kakayahan sa pagprotekta? At ang momentum niya sa oras na ito. Paano ito nakakatakot? Hindi ba siya kamag-anak? Hindi ba siya gumagamit ng technological weapons para pumatay ng tao? Ano ang nangyayari sa kanyang lakas? Ang aking puso ay umuungal. Ang aking mga kamay ay nasusunog. Sa hakbang-hakbang na paglalakad sa harap ni Feyon, dahan-daang itinaas ni Hong Dali ang kanyang kamao. Sa oras na ito, ang kanyang kamao ay natatakpan ng lumaragasang apoy, narito siya. Tumawag. Ako. Isang nakakatakot na suntok. Isang napakalakas na suntok. Ang lahat ng mga katangian ay 800. Ang suntok ni Hong Dali ay tumama sa mukha ni Feyon.
Ang buong ilong ni Feyon ay nabasag, ang kanyang mga ngipin ay nabasag sa isang iglap, at ang kanyang buong katawan ay lumipad palayo sa suntok. Bang! Isang nakakatakot na pagsabog ng hangin ang tumunog. Sa ilalim ng suntok ni Hongdali, lahat ng apoy sa paligid ay natangay sa labas, at maging ang makapal na usok ay natangay. Boom 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 boom. Ang katawan ni Feyon ay diretsyong lumipad palabas, lumilipad ng 70 o 80 metro ang layo, na nagwasak ng hindi mabilang na mga pader sa daan at nagliyab ng hindi mabilang na apoy. Umuungol ang makapal na usok. Napupuno ng usok ang hangin. Ang apoy ay umaatungal. Ngayon, gusto kong ipatikim sa iyo kung ano ang pakiramdam ng isang mahinang tao na binubuli. Naglakad si Hongdali patungo sa Feyon ng hakbang-hakbang, humakbang sa ibabaw ng apoy at mga gusali sa kalsada, hakbang-hakbang, bawat hakbang. Tapak sa puso ni Feyon. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Sa oras na ito, lubos na natakot si Feyon. Napahiga siya sa lupa at gumapang ng paatras. Habang gumagapang siya, humingi siya ng awa, huwag mo akong patayin. Para sa kapakanan ng pagiging Galactic Nobles natin. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay puno ng dugo, at ang kanyang mga buto ng ilong ay nabasag. Walang natira. Kaunting biyaya at aura na dapat taglayin ng isang maharlika. Noong tretuhin mo ang mga ordinaryong tao, halos mabali ang bakal ng ngipin ni Hongdali, itinaas niya ang kanyang kamao at sinuntok muli. Nakinig ka ba sa paghingi nila ng awa? Boom! Ang katawan ni Feyon ay napaatras ng mahigit 30 metro ni Hongdali. Isang tuloy-tuloy na tunog ng boom, 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 ang narinig, at ang mga pader at mga bagay ay natamba. Ang sahig ay natatakpan ng alikabok. Mangyaring bigyan ako ng isang buwan ng pass. End of this chapter.